Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1252-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang si Renz ay nakikipag-usap kay Alvin, pumunta si Alvin sa lugar kung saan ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak ay pinatay sa pamamagitan ng parusang kidlat at itinatago ang kanyang special ring. Ang kanyang paggalaw ay kasing kinis ng mga ulap na dumadaan at umaagos na tubig. Hindi ba halata? Dumaan kaming tatlo sa gravitational stairs, at hindi siya napatay ng parusang kidlat, tanging tugon ni Alvin kay Renz pagkatapos niyang bumalik upang tumayo sa tabi ng Niger Twins. Gayunpaman, masasabi ni Renz na nililigawan siya ni Alvin. Lalo siyang nakaramdam ng katiyakan na ang naunang insidente, kabilang ang pagdaan niya sa gravitational stairs at ang biglaang paggalaw ng gravitational stairs na nagpabagsak sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na mas malakas kaysa sa kanya, ay may kinalaman kay Alvin. Gayunpaman, nakikita niyang walang planong magpaliwanag si Alvin kaya hindi siya nagpumilit na magtanong kahit na mayroong 1,000,000 katanungan sa kanyang isipan. Who? Nang ang lahat ay nabigla pa sa eksena kanina, sina Tommy at Albert, ang dalawang direktang disipulo ng Martial Emperor, ay pumunta sa gravitational stairs. Sa kasalukuyan, ang 7 kulay ng gravitational stair na kumakatawan sa 7 antas ng gravitational force ay bumalik sa normal. So, nagkatinginan sina Tommy at Albert at sabay na gumalaw. Nawala sila sa paningin ng lahat. Sa susunod na sandali, nakita ng lahat ang kanilang mga figure sa gravitational stairs habang mabilis silang umakyat. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi nila gaanong ginamit ang kanilang kapangyarihan. Hindi man lang nila pinakilos ang heaven and earth energy, lalo pa ang pagbuo ng heaven and earth phenomenon. Who? Nang muling lumitaw sina Tommy at Albert, nakatayo sila sa harap ni Alvin. Tumingin si Tommy kay Alvin nang may matalim na tingin habang nagtanong sa malalim na boses, "Ano ang ginawa mo kanina?" Gayunpaman, hindi pinansin ni Alvin ang tanong ni Tommy. Napanatili niya ang kanyang walang pakialam na ekspresyon na para bang siya ay mananatiling walang pakialam kahit na gumuho ang Mount Tai sa kanyang harapan. "Ang ganda mo. Kung nandito si Master, sigurado akong magugustuhan kanya." Hindi tulad ni Tommy, medyo pala kaibigan si Albert kay Alvin habang binibigyan niya ng interes si Alvin. Ang master na tinutukoy niya ay natural na Martial Emperor Lazarus, ang master ng Lazarus Peak. Albert man o Tommy, wala silang nakitang abnormalidad nang dumaan sila sa gravitational stairs. Dahil dito, nagkaroon lamang ng isang posibilidad. Ang naka-purple na binata sa harapan nila ang dapat na dahilan ng naunang insidente. Bagamat hindi nila alam kung paano niya ito ginawa, iyon lang ang posibilidad. "Hindi ko siya magugustuhan kahit na gusto niya ako," mahinahong tugon ni Alvin nang marinig niya ang pahayag ni Albert. For a time, medyo napipilitin ang ngiti sa mukha ni Albert. Lumubog ang mukha ni Tommy matapos marinig ang salita ni Alvin. Isang mabangis na boses ang biglang sumaway, napakapangahas. Kasunod noon, lumitaw ang isang figure sa likod ni Tommy. Pinandilatan niya si Alvin at nagpatuloy sa pagbulyaw sa malalim na boses, "Anak, ang lakas ng loob mong bastos ang Panginoong Martial Emperor, dapat kang patayin." Ang taong nagpakita ay si Xavian. Sa orihinal, labis siyang nalungkot nang makita niyang si Alvin ang nanalo sa taya, ngunit maaari lamang niyang hintayin ang tamang pagkakataon para patayin si Alvin. Naisip niya na kailangan niyang maghintay hanggang sa ikatlong round ng pagpili bago siya bibigyan ng pagkakataong patayin si Alvin. Hindi niya akalain na si Alvin ay maglalakas loob na hindi igalang ang Martial Emperor ni Lazarus Peak. Agad niyang napagtanto na ito na ang pagkakataon niya para patayin siya. Ito ay nabigyang katwiran. "Ano? Nagmamadali kang patayin ako?" Mahinahong sabi ni Alvin habang nakatitig kay Xavian. "Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin dyan. Ang alam ko lang ay hindi mo iginagalang si Lord Martial Emperor kaya dapat kang mamatay." Tumingin si Xavian kay Alvin na may madilim na ekspresyon. Nilinggan niya sina Tommy at Albert at humihingi ng pahintulot ng may paggalang, "Senior Brother Song, Senior Brother Zong. Mangyaring hayaang patayin ko ang batang ito bilang babala sa iba upang hindi nila sundin ang kanyang halimbawa."
Sa pagkakataong ito, hindi ibinoka ni Albert ang kanyang bibig. Bagamat sa tingin niya ay nakalulugod sa mata si Alvin, ang kanyang mga salita ay ikinagalit niya. Ang bawat dragon ay may reverse scale, hawakan ito at dapat mamatay ang isa. Ang kanyang master ay ang kanyang reverse scale. Kaya naman, pumayag siya sa kahilingan ni Xavian. Pumunta ka. Para kay Tommy, tumingin siya kay Alvin na may malamig na kislap sa kanyang mga mata na para bang naghihintay siya ng pagkakataong lumunin siya. Oo. Nang marinig ni Xavian ang mga salita ni Tommy, nagliwanag ang kanyang mga mata. Tuwang-tuwa siya. Sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataon. Kaya niyang ipaghiganti sa wakas ang kanyang kapatid. Muling tumingin si Xavian kay Alvin habang sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, "Anak, nang ahas kang patayin ang kapatid ko. Gusto ko ang buhay mo ngayon." Gayunpaman, iba ang sinabi niya sa panlabas. "Anak, maglakas loob kang baliwalain ang ating Lazarus Peaks Lord Marshal Emperor. Huwag mo nang isipin ang pagiging alagad o tagasunod ng Marshal Emperor. Aalis ka sa mundong ito ngayon. Ako, si Xavian, ay papatayin ka ngayon at ipapadala ka sa impyerno para sa pagmamalaki ng ating Lazarus Peaks Marshal Emperor." Sinabi ni Xavian na may pseudo-righteousness habang humahakbang siya patungo kay Alvin. Ang isang hakbang ay mas mabilis kaysa sa isa pa. Naging magulo ang hangin at sunod-sunod na pagsabog ng hangin ang tumutunog sa bawat hakbang niya. "Gusto mo lang ipaghiganti ang kapatid mo." Ngumisi si Alvin habang si Xavian ay sumusugod sa kanya ng napakalakas na momentum. "Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin mo. Siguradong mamamatay ka ngayon." Walang pakialam si Xavian sa mga salita ni Alvin. Ang origin energy sa kanyang katawan ay biglang lumundag habang ang iba't ibang profundities ay humahabol dito na parang mga anino. Siya ay naniningil tulad ng Diyos ng digmaan, nakahanda sa pag-atake. Samantala, ang tingin ng lahat, kabilang ang dalawang direktang disipulo ng Marshal Emperor, sina Tommy at Albert, ay dumapo kina Alvin at Xavian. Kahit na ang Niger twins ay walang exception. Nakatanggap sila ng voice transmission mula kay Alvin na humihiling sa kanila na tumayo sa malayo. Gayunpaman, hindi iyon naging hadlang sa kanilang pagtitig kay Alvin at Xavian. Bukod sa pagiging kanang kamay ni Senior Brother Tommy, ang lakas ni Senior Brother Xavian ay nirerango sa nangungunang tatlo sa mga disipulo ng Marshal Emperor sa Lazarus Peak. "Natatakot ako na ang binata na nakasuot ng purple ay malas ngayon." Iyon ang panloob na kaisipan ng grupo ng mga alagad at tagasunod ng Marshal Emperor ni Lazarus Peak. Hindi nila akalain na si Alvin ay maaaring manalo kay Xavian. Samantalang ang mga taong dumating upang lumahok sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Marshal Emperor ay nakatitig kay Alvin. Umaasa silang mananalo si Alvin at magdadala ng karangalan sa kanila. Pagkatapos ng lahat, hindi pa sila mga tao ni Lazarus Peak. Maging ang dalawang direktang disipulo ng Marshal Emperor, sina Tommy at Albert, ay hindi inakala na si Alvin ay may lakas na manalo kay Xavian kahit na sa tingin nila ay kakaiba siya. Alam nila ang tungkol sa lakas ni Xavian. Siya ay nirerango sa nangungunang tatlo sa lahat ng mga disipulo ng Marshal Emperor sa Lazarus Peak. "Anak, kung may susunod na buhay, tandaan na hindi mo basta-basta makakasakit sa sinumang gusto mo." Muling tumunog ang boses ni Xavian. Sa pagkakataong ito ay napuno ito ng iritasyon. Inilabas niya ang kanyang spirit weapon at gumalaw, na wala sa paningin ng karamihan. Sa sobrang bilis niya ay nabigla ito. Nang mawala siya, ang heaven and earth phenomenon sa walang laman sa itaas niya ay umarangkada rin. Ang target nito ay si Alvin. 5 sinaunang itim na dragon na silhouette at 7,000 sinaunang may sungay na mga dragon na silhouette ang bumungad kay Alvin na may mga hubad na pangil. Iyon ang lakas ni Xavian. Ang bilis ni Xavian ay napakabilis na mahirap para sa karamihan ng mga tao, kabilang ang Niger twins, na mahuli. Gayunpaman, sa mga mata ni Alvin, ang bilis ni Xavian ay napakabagal na nakakaawa. Napakabagal nito kaya bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at madaling nahawakan ang spirit weapon sa kamay ni Xavian. Nahuli niya ang spirit weapon ni Xavian gamit ang kanyang mga kamay. Ang malutong na tunog ay naging dahilan upang tumahimik ang buong lugar. Maraming tao ang may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nahirapan silang paniwalaan na totoo ang eksenang nauna sa kanila.
Imposible. Bilang isa sa mga taong sangkot, si Xavier ang unang nag-react. Gulat na tinitigan niya ang binata na nakasuot ng lila habang iiling-iling na kahoy ang ulo. Walang imposible, mahinang sabi ni Alvin. Sa kanyang pagtugon, isang limang kulay na enerhiya na kakalabas lang sa kanyang katawan ay biglang lumundag. Para itong naging limang kulay na hayop na may nakabukang bibig na lumamon kay Xavier. Sa isang iglap, napalunok ng buo si Xavier. Walang natira sa kanya. Tila sinundan niya ang kanyang kapatid, ang yapik ni Levi. Matapos maging abo si Xavier, ilang profundity fragment na lang at isang spatial ring ang natira. Lahat ng ito ay itinago ni Alvin. Samantala, binawi ni Alvin ang limang kulay na enerhiya sa kanyang katawan. Para bang hindi ito naruroon noong una. Sa katunayan, ang Heaven and Earth phenomenon ay hindi man lang nagkaroon ng oras upang ganap na mabuo mula sa oras na lumitaw ang limang kulay na enerhiya hanggang sa oras na ito ay nawala. Nagpakita yun kung gaano kabilis ang pag-atake ni Alvin. Kahit na ang Heaven and Earth energy ay walang oras na mag-react. Katahimikan. Natahimik ang eksena. Ang tanging maririnig lamang ay ang tunog ng mabibigat na paghinga at paghingal. Natulala ang Niger Twins sa naunang eksena. Bagamat napansin nilang napakalaki ng improvement ni Alvin sa nakalipas na 6 na buwan, hindi nila akalain na magiging ganito kaganda ito. Ang alagad ng Martial Emperor ni Lazarus Peak, si Xavier, ay pinakilos ang lakas ng 5 sinaunang itim na dragon at 7,000 sinaunang may sungay na dragon gamit ang kanyang spirit weapon. Gayunpaman, pinatay pa rin siya ni Alvin sa isang suntok lamang. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi lamang si Alvin ang hindi gumamit ng kanyang spirit weapon, ngunit hindi rin siya nakagawa ng anumang halatang paggalaw. Napatay niya si Xavier sa pamamagitan lamang ng nagngangalit na enerhiya na tumaas mula sa kanyang katawan. Masyado siyang malakas. Ang lakas niya. Natatakot ako na kapantay niya ang mga direktang disipulo ng Martial Emperor. Ang paraan ng pagpatay niya kay senior brother Xavier ay napakasimple na parang pumapatay siya ng langgam. Sa sandaling ito, natural na naging sentro ng atensyon si Alvin. Ito ay dahil ang kanyang lakas ay sobrang nakakatakot at nakakagulat. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakabawi si Tommy mula sa pagkagulat at malamig na tinitigan si Alvin. Matalim niyang tanong, sino ka? Ano ang pakay mo sa pagpunta sa Lazarus Peak natin? Samantala, ang kanyang robe ay kumikislap habang ang origin energy ay bumangon mula sa kanyang katawan at si profundities ay sumunod na parang mga anino. Parang nag-transform ito sa nagliliyab na maliwanag na kulay ng apoy bago ito bumalot sa kanya. 12:53. Nang itanong ni Tommy ang kanyang tanong, nalipat ang atensyon ng lahat kay Alvin. Maliban sa Niger Twins, lahat ay curious. Oo. Ang lakas ng binata na nakasuot ng purple ay hindi mas mababa sa mga direktang disipulo ng Martial Emperor, at gayunpaman dumating siya upang lumahok sa pagpili ng mga disipulo at tagasunod ng Martial Emperor ni Lazarus Peak. Ito ay talagang kakaiba. Kailangang malaman ng isang tao na may ilang mga Martial Emperors at Demon Emperors na mas malakas kaysa sa Martial Emperor Lazarus sa Cloud Continent. Ang lakas ni Martial Emperor Lazarus ay nasa pinakakatamtaman kumpara sa lahat ng kilalang Martial Emperors at Demon Emperors sa Cloud Continent. Sa kanilang opinyon, ang mga taong tulad ni Alvin sa kanyang lakas sa tuktok ng Martial Monarch stage ay maaaring direktang disipulo ng isang mas malakas na Martial Emperor o Demon Emperor. Ano kayang layunin ang mayroon ako? Sa harap ng tanong ni Tommy, malamig na sumulyap sa kanya si Alvin. Nagkibit balikat siya at sinabing, nag-overthink ka sa mga bagay-bagay. Parang hindi ka magsasalita kung hindi ako umatake. Lumubog ang mukha ni Tommy, at naging malamig ang kanyang tono. Ano? Gusto mo pa akong atakihin? Matingkad na ngumiti si Alvin. Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang nakangiti. Sa palagay mo ba ay hindi ka magagapi dahil lamang sa nagawa mong patayin ang isa sa aming miyembro ng Lazarus Peak? Dapat mong malaman na ang Xavier na pinatay mo ay isa lamang normal na alagad ng Martial Emperor ng Lazarus Peak. May katiyakan ang boses ni Tommy. Aaminin kong malakas ka. Gayunpaman, kung sa tingin mo ay walang kwenta ako gaya ni Xavier, tanga ka talaga. Ano man ang mangyari, si Xavier ay isa sa kanyang mga tao.
Gaya nga ng kasabihan, kailangang tingnan ang amo bago bugbugin ang aso. Pinatay ng binata na nakasuot ng purple si Xavian sa kanyang harapan. Katumbas iyon ng paghampas sa mukha niya. Napahiya at ikinagalit siya nito. Sa sandaling ito, tila naramdaman niya ang mga mapanuksong titig na nakadirekta sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Maging si Albert na nakatayo sa gilid ay nagulat. Hindi niya akalain na papatayin ng binata na nakasuot ng purple si Xavian, ang baliw na aso ni Tommy. Kailangan niyang aminin na medyo natuwa siya. Albert, natatakot ako na ang taong ito na may misteryosong pagkakakilanlan ay pumunta sa aming Lazarus Peak upang lumahok sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na may lihim na motibo. Ikaw at ako ay dapat na magsanib upang pilitin siyang sabihin sa amin ang kanyang layunin sa pagpunta sa Lazarus Peak. Papatayin natin siya kapag tumanggi siyang magsabi ng anuman para iligtas ang gulo sa hinaharap. Nagpadala si Tommy ng voice transmission kay Albert. Bahagyang kumunat ang noo ni Albert. Sa totoo lang, hindi siya nag-atubiling makipaglaban kasama si Tommy. Gayunpaman, ang pagkakakilanlan ng binata na nakasuot ng lila ay masyadong mahiwaga. Bagamat siya at si Tommy ay karaniwang nasa magkabilang panig, nagkakaisa pa rin sila sa mahahalagang bagay tungkol sa kaligtasan ng Lazarus Peak. Kaya naman, lumipad siya palabas at tumabi kay Tommy. Pareho silang lalaban kay Alvin ng magkasama. Makikipag-ugnayan si Senior Brother Albert kay Senior Brother Tommy. Ang eksenang iyon ay ikinagulat ng maraming tao. Ang Alvin na iyon. Siya talaga. Sa di kalayuan, napatulala si Septimus. Medyo matagal-tagal din siyang hindi naka-recover sa pagkabigla. Nang madaling mapatay ni Alvin si Xavian, nabigla siya sa lakas ni Alvin. Bagamat alam niyang malakas si Alvin, hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas ang kanyang lakas. Nang makita niya ang direktang disipulo ng Martial Emperor na kinampihan niya, si Albert, ay nakipag-ugnayan kay Tommy para labanan si Alvin, hindi niya maiwasang makaramdam ng kasiyahan. Magagawa talaga ni Alvin ang dalawang direktang disipulo ng Martial Emperor, na karaniwang hindi magkatugma tulad ng apoy at tubig, at labanan siya. Natatakot ako na ang kanyang kapalaran ay talagang masama. Hindi alintana kung si Senior Brother Tommy o Senior Brother Albert, pareho silang direktang disipulo ni Lazarus Peak's Martial Emperor ni Lazarus Peak. Ang lakas ng binata na nakasuot ng purple ay halos katumbas ng direktang disipulo ng Martial Emperor. Maaaring manalo siya sa isa sa kanila, ngunit imposibleng manalo siya. Paano mo malalaman na ang kanyang lakas ay higit na katumbas ng mga direktang disipulo ng isang Martial Emperor? Hapiv. Tulad ng alam nating lahat, ang mga direktang disipulo ng Martial Emperor ay nasa tuktok na ng Martial Monarch stage. Ang mga mas malakas kaysa sa mga direktang disipulo ng Martial Emperor ay mga powerhouse lamang ng Martial Emperor. Sa tingin mo ba siya ay isang Martial Emperor powerhouse? Nagbubulungan ang grupo ng mga alagad at tagasunod ni Martial Emperor. Walang sino man sa kanila ang nag-akala na si Alvin ang may kalamangan sa harap ng dalawang pinakadakilang Martial Emperor na direktang disipulo sa Lazarus Peak. Kahanga-hanga ang iyong lakas. Ako si Albert, ang pangatlong direktang disipulo sa ilalim ng Martial Emperor ni Lazarus Peak. Gusto kong malaman kung bakit ka sumasali sa Lazarus Peak selection para sa mga disipulo at tagasunod ng Martial Emperor gamit ang iyong lakas. Mataimtim na tiningnan ni Albert si Alvin at nagtanong, sa pagkakaalam ko, karamihan sa mga cultivation place ng Martial Emperors at Demon Emperors sa Inner Land of Cloud Continent ay hawak din ang seleksyon ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. Bakit ba ang dami mong tanong? Alam kong masama siya sa isang tingin lang. Bago pa makatugon si Alvin, muling tumikim si Tommy na may malamig na kinang sa kanyang mga mata. Pagkatapos, nawala siya ng may tunog na "oh" at muling nagpakita sa harap ni Alvin. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin, na nagdulot ng mga airwaves sa lahat ng direksyon. Nagsimula ang mga airwaves ng sunod-sunod na pagsabog ng hangin na tila mga sumasabog na minahan. Lumikha ito ng isang bug zone ng bagyo na naging sanhi ng lahat, maliban kay Albert, na dulang. Bagamat hindi nila malinaw na nakita ang nangyari, alam nilang nakikipag-away si Alvin kay Tommy. Tommy. Lumubog ang mukha ni Albert. Hindi niya inaasahan na ganoon kasabik si Tommy. Natural, alam niya ang intensyon ni Tommy.
Gusto niyang patayin ang kabilang partido nang hindi binibigyan ng pagkakataong magsalita ang kabilang partido para mailabas ang kanyang galit. So, bagamat nahulaan niya ang intensyon ni Tommy, hindi pa rin siya makatayo at manood dahil nakikita niyang hindi kalaban ni Tommy ang kanyang kalaban. Natural, balak niyang lumaban, ngunit hindi niya planong sumabay sa plano ni Tommy na patayin ang kabilang partido. Makikipagtulungan siya upang sugpuin ang kabilang partido at pipilitin siyang sabihin sa kanya ang kanyang layunin sa pagpunta sa Lazarus Peak. Kung hindi mali siya ang kanyang layunin, sino ang nakakaalam kung magkakaroon ng pang-apat na direktang disipulo ng Martial Emperor sa Lazarus Peak? Nang isipin ni Albert kung paano magiging junior brother niya ang kabilang partido, nasasabik siya kaya pinigilan niya ang kanyang mga pag-atake at paggalaw. Gayunpaman, mabilis niyang natuklasan na ang lakas ng kalaban ay hindi nagpapahintulot sa kanya na magpigil. Boom! 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 Muling umalangaw-ngaw sa hangin ang isang pagsabog ng nakakabinging pagsabog. Nakipag-away na si Alvin sa mga direktang disipulo ng Martial Emperor, sina Tommy at Albert. Parehong inilabas ni Tommy at Albert ang kanilang mga spirit weapons. Sa kabilang banda, si Alvin ay nanatiling walang dala. Gayunpaman, mukhang hindi siya dehado. Kung tutuusin, parang may konting advantage siya. Shoo! Zing! Gumamit sina Tommy at Albert ng espada at talam. Hindi pa rin sila manalo sa laban pagkaraan ng ilang sandali. Dahil sa kahihiyan at galit, sa wakas ay nagpasya silang ilabas ang kanilang buong lakas. Bilang mga direktang disipulo ng Martial Emperor ni Lazarus Peak, ang sinag ng kanilang talam at anino ng espada ay walang putol na nagtutulungan sa isa't isa at dumiretso kay Alvin ng may napakagandang momentum. Saan man dumaan ang sinag ng talam at anino ng espada, umiiwas ang mga nanunood. Kinailangan din itong iwasan ng grupo ng mga tao na nakatayo sa entabladong bato sa likod. Nang bumagsak ang sinag ng talam at anino ng espada, ang malawak na platform ng bato ay naputol sa hindi mabilang na mga piraso tulad ng isang tofu. Ang batong plataporma na may hindi mabilang na mga bitek ay natangay ng kanilang lakas. Sa isang kisap mata, nagsimula itong malaglag. Bukod dito, sa kanilang mga pag-atake, lumipad sa hangin ang ilan sa mga sirang bato mula sa wasak na malawak na platform ng bato. Nang pareho silang umatake, ang Heaven at Earth energy ay gumalaw at kalaunan ay nabuo ang isang malawak na Heaven and Earth phenomenon. Sa walang laman sa itaas ng mga ito, mayroong 7 sinaunang itim na mga dragon na silhouette ayon sa pagkakabanggit. Nangangahulugan ito na ang bawat pag-atake nila ay naglalaman ng lakas ng 7 sinaunang itim na dragon. God! Siya! Malakas din siya! Habang maraming tao ang nahuhumaling sa lakas na ipinakita ni Tommy at Albert, ang sigaw ng isang tao ang nakakuha ng atensyon ng mga tao. Sa kabilang banda, nakatayo ang isang binata na nakasuot ng purple. Nakatayo roon ang binata na nakasuot ng lila habang ang kanyang roba ay lumilipad sa hangin. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay lumilipad din sa hangin dahil ang kanyang hairband ay nabasag ng malakas na puwersa. May 5 kulay na apoy na nagliliyab sa katawan ng binata na nakasuot ng lila. Naglabas ito ng malamig na aura. Sa walang laman sa itaas niya, mayroong 7 sinaunang itim na mga dragon na silhouette na nagpapahiwatig na hindi siya mas mababa kina Tommy at Albert. Kaya hindi namin siya nakuha ni Albert. Lumalabas na ginagamit niya ang lakas ng 7 sinaunang itim na dragon mula pa noong una. Hindi nabigla si Tommy nang makita niya ang eksena. Sa halip, tumawa siya. Gayunpaman, kapag inilabas namin ni Albert ang aming buong lakas, sino man sa amin ay magiging kapantay niya. Lalong tumindi ang pagpatay sa mga mata ni Tommy nang maisip niya ito. Anong klaseng tao siya? Kaya niyang pakilyusan ang lakas ng 7 sinaunang itim na dragon nang hindi ginagamit ang kanyang spirit weapon. Nagulat ang maraming nanunood. Ang kanilang mga bulalas ay narinig ni Tommy, at ito ay nabigla sa kanya. Parang may napansin siya bago biglang nagbago ang mukha niya. Oo. Ang lakas na ipinakita ng kanilang kalaban ay bago niya ginamit ang kanyang spirit weapon. Third junior brother, kailangan natin siyang patayin bago niya alisin ang kanyang spirit weapon. Kung hindi, tayo ang mamamatay ngayon. Nagmamadaling nagpadala si Tommy ng voice transmission kay Albert na nakikipaglaban sa kanya kay Alvin.
Matapos marinig ni Albert ang voice transmission ni Tommy, nanginginig si Albert saglit bago siya nag-react. Kanina, natulala rin siya sa lakas na ipinakita ni Alvin nang hindi man lang gumagamit ng spirit weapon. Sa sandaling ito, alam niyang mas malaki ang lakas ng kanilang kalaban kaysa sa kanila. Nang marinig niya ang paalala ni Tommy, naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Hindi na siya nang ahas na maging pabaya. Kung kinuha ng kanilang kalaban ang kanyang spirit weapon, sila ni Tommy ay matatalo. Sa oras na iyon, hindi lamang si Tommy, ngunit siya rin ay nasa awa ng kabilang partido. Sa ilang sandali, ang lakas ni na Albert at Tommy ay tila tumaas ng kaunti. Dumiretso sila kay Alvin nang may mahusay na momentum. 12:54. Sa kabila ng pagharap sa dalawang paparating na pinakamakapangyarihang mga direktang alagad ng Martial Emperor na kasing bilis ng kidlat, nanatiling kalmado pa rin si Alvin. Gumalaw lamang siya ng ilang pulgada na lang ang layo ng dalawa sa kanya habang tinatakpan siya ng ningning ng napakaraming talon at anino ng espada. Sa mas tumpak, hindi talaga siya gumalaw, ngunit ang nagliliyab na 5 kulay na apoy ay sumulong. Boom! Ang 5 kulay na apoy ay umalangaw-ngaw at naging sanhi ng paghalo ng hangin. Biglang sumabog ang isang nakakabinging pagsabog ng hangin na yumanig sa marami sa mga tao. Habang ang pag-atake ni na Tommy at Albert ay halos dumaong kay Alvin, sa ilang segundong iyon, ang umaalab na 5 kulay na apoy sa paligid niya ay naging hugis ng espada. Sa isang iglap, si Alvin ay tila naging isang malaking 5 kulay na espada at tumama sa kanilang dalawa na patungo sa kanya na parang pinaghihiwalay niya ang langit at lupa. Boom! 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 Saan man dumaan ang malaking espada, naging magulo ang hangin at sumambulat ang nakakabinging malalakas na putok. Ang mga gumugulong na alon ay tila nag-transform sa isang bagyo at humampa sa lahat ng direksyon. Maawa, pakiusap. Bago ang sinuman ay nagkaroon ng oras upang mag-react, isang tame time na sigaw mula sa malayo ang narinig. Maraming tao ang nagulat dahil gusto nilang makita kung sino ito. Sa sandaling iyon, boom! Nakita lang nila ang isang figure na lumilitaw sa harap ni Alvin sa tabi ni na Tommy at Albert. Nakarinig sila ng mas nakakatakot na ingay bago nila malinaw na makita ang figure. Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw na tila ba nahuhulog ang langit at ang lupa ay nadudurog. Mula sa kung saan narinig ang putok, ang gumulong na shockwave ay kumalat sa lahat ng direksyon, na nagpabagsak sa mga tao sa paligid. Ang grupo ng mga alagad ng Martial Emperor ay maayos pa rin. Nakaisang dosenang hakbang paatros sila. Sa kabilang banda, ang mga tagasunod ng Martial Emperor at mga taong dumating para lumahok sa pagpili ay pinadalang lumipad ng medyo malayo. Ang mga may mababang cultivation base ay namula pa at nagduraan ng dugo habang sila ay dumanas ng matinding pinsala. Napakalakas ng lakas. Ang dalawang nagbabanggaan na puwersa ay lumikha ng isang shockwave. Ang ganitong uri ng lakas ay higit pa sa lakas ng isang martial monarch. Marami sa mga alagad ng Martial Emperor ang nabigla habang nakatingin sa harapan. Natuklasan nila na parehong pinaalis sina Tommy at Albert. Namutla ang kanilang mga mukha at may bahid ng dugo ang mga sulok ng kanilang mga bibig. 2 tao ang nakatayo sa epicenter ng shockwave. Bilang karagdagan sa kabataang nakasuot ng lila, may isa pang lalaking nakasuot ng simpleng damit. Nang makita nila siyang nakatayo roon, tila isa siyang may kapangyarihang mag-utos sa langit at lupa. Siya ay mukhang hindi maaaring makilala siya ng isa sa isang pulutong. Gayunpaman, medyo kulay abo ang itsura niya noon. Sa wakas, hindi na niya ito napigilan at nagluwa ng isang subo ng dugo habang 2 hakbang paatros. Napatingin siya sa binata na nakasuot ng lila na nasa harapan niya na may nakakaalalang ekspresyon. Ikaw. Isa ka bang Martial Emperor powerhouse? Walang alinlangan, ang binata na naka-purple ay si Alvin. Kanina, handa siyang patayin pareho sina Tommy at Albert, ang direktang mga disipulo ng Martial Emperor ng Lazarus Peak sa isang welga. Sa ilang segundong iyon, sakto namang lumitaw ang nasa harap niya at iniligtas silang dalawa. Unang antas ng Martial Emperor stage. Ikaw ba ay Martial Emperor Lazarus? Mahinahong tanong ni Alvin sa lalaking nasa harapan niya.
Malinaw, masasabi niya kung ano ang cultivation base ng kanyang kalaban. Kung ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay si Martial Emperor Lazarus, kung gayon siya ay talagang nabigo dahil siya ay ganap na naiiba sa Martial Emperor Lazarus na naisip ni Alvin. Unang antas ng Martial Emperor Stage. Martial Emperor Lazarus. Nang matapos ni Alvin ang kanyang pangungusap, napunta ang atensyon ng lahat sa lalaki. Siya ang Lord Martial Emperor. Isang grupo ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ang nagulat sa lalaking nasa katanghaliang gulang habang ang kanilang mga mata ay may hinala. Hindi sila masyadong kumbinsido. Ang kanilang Lazarus Peak Lord Martial Emperor ay natalo sa isang taong dumating para lumahok sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. Ito ay masyadong katawa-tawa. Siya ba ay Martial Emperor Lazarus? Para naman sa grupo ng mga tao na dumating para lumahok sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ni Lazarus Peak Martial Emperor kabilang sina Chad at Renz, lahat sila ay natigilan habang nakatitig sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa tingin ko hindi ito posible. Kung siya ay Martial Emperor Lazarus, ibig bang sabihin ay kayang talunin ng naka-purple na kabataan ng Martial Emperor Lazarus sa isang labanan? Oo. Natalo yung middle-aged na lalaki kanina. Sa pagkakaalam ko, ang mga shockwave ay mabubuo lamang kapag ang mga pag-atake ng mga powerhouse ng Martial Emperor ay nagbanggaan sa isa't isa. Marahil sila ay parehong tunay na mga powerhouse ng Martial Emperor. Kung ang naka-perpleklad youth ay isang Martial Emperor powerhouse, ano ang ginagawa niya dito sa Lazarus Peak na selection ng mga disipulo at tagasunod ng Martial Emperor? Baka pumunta siya para i-crash ang party. Who knows? Habang nag-uusap sila ay halata sa mga mukha nila ang pagtataka at pagkalito. Makapangyarihang Martial Emperor. Sinulyapan ng Niger twin si Alvin at pagkatapos ay nakita ang pagkagulat sa mga mata ng isa't isa. Siya ba talaga ay isang Lord Martial Emperor? Ang grupo ng mga disipulo at tagasunod ni Lazarus Peak Martial Emperor ay mukhang mapait. Kung ang nasa katanghaliang lalaki ay talagang Martial Emperor Lazarus, kung gayon ito ay talagang nakakahiya para sa Lazarus Peak. Kahit na sila ay mga disipulo ni Martial Emperor at mga tagasunod ng Lazarus Peak, hindi pa nila nakita ang Martial Emperor Lazarus, kaya naman hindi sila sigurado kung ang nasa katanghaliang lalaki ay ang Martial Emperor Lazarus o hindi. Gayunpaman, mula sa pagtatanghal kanina, kitang-kita na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay natalo sa kabataang naka-purple. Kung siya talaga ang Martial Emperor Lazarus, ang insidente ngayon ay magiging katatawanan. Lahat ay magsasabi na ang Martial Emperor Lazarus ng Lazarus Peak ay hindi kasing talino ng isang taong lumahok sa pagpili ng Lazarus Peak ng mga disipulo at tagasunod ng Martial Emperor. Napaka-ironic. Siya ba o hindi ang Lord Martial Emperor? Sa ating lahat dito, natatakot akong si Senior Brother Tommy at Senior Brother Albert lang ang makakaalam, sabi ng isa sa mga alagad ng Martial Emperor. Ang iba pang mga disipulo at tagasunod ng Martial Emperor ay inilipat ang kanilang mga tingin kay Tommy at Albert, na umaasang nakatingin sa kanila. Sa puntong iyon, sa wakas ay gumaling sila mula sa kanilang malubhang pinsala pagkatapos uminom ng ilang mga gamot sa pagpapagaling. Bakas pa rin sa kanilang mga mukha ang matagal na takot. Nang tumangala sila sa binatilyong naka-purple sa di kalayuan, natigilan sila. Martial Emperor Powerhouse. Isa talaga siyang Martial Emperor Powerhouse. Hindi nila akalain na ang kabataang nakasuot ng purple na dumating upang lumahok sa pagpili ni Lazarus Peak ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ay isang aktwal na powerhouse ng Martial Emperor. Isang powerhouse ng Martial Emperor na dumating upang lumahok sa pagpili ng Lazarus Peak ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. Wala silang maisip na dahilan para gawin niya iyon kahit nasarado na ang utak nila. Hindi nagtagal, napalayo ang kanilang mga mata sa binata na naka-purple at dumapo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki habang magalang nilang binati, unang senior brother. Unang senior kuya. Ang grupo ng mga disipulo at tagasunod ni Lazarus Peak Martial Emperor sa wakas ay nagpahinga pagkatapos nilang marinig ang address ni Tommy at Albert. Kaya, ito pala ang unang direktang disipulo ng Lord Martial Emperor, si Senior Brother Damian.
First time kong makita si Senior Brother Damian. Sikat si Senior Brother Damian sa Lazarus Peak na mahirap makuha tulad ng Lord Marshal Emperor. Hindi ko inaasahan na si Senior Brother Damian ay isang Marshal Emperor powerhouse. Ayon sa mga kabataang naka-purple, si Senior Brother Damian ay isang first-level Marshal Emperor stage. Gayunpaman, hindi pa rin namin alam ang background nitong kabataang naka-purple. Kahit si Senior Brother Damian, na ang cultivation base ay nasa first-level Marshal Emperor stage, ay natalo sa kanya. Pinag-uusapan ito ng grupo ng mga disipulo at tagasunod ni Lazarus Peak Marshal Emperor habang ang kanilang mga tingin ay sabay-sabay na dumapo kay Alvin, na ginawa siyang sentro ng atensyon muli. Lumingon din ang Niger Twins kay Alvin pagkatapos sumulyap kay Damian. Hindi si Marshal Emperor Lazarus. Gayunpaman, si Damian ay walang alinlangan na magiging pinakamalakas na tao sa Lazarus Peak pagkatapos ng Marshal Emperor Lazarus, ngunit natalo siya kay Alvin. Talaga bang pumunta siya upang lumahok sa pagpili ng Lazarus Peak ng mga disipulo at tagasunod ng Marshal Emperor? Kung ginawa niya, natatakot ako na ang pinakamalakas na tao sa Lazarus Peak pagkatapos ng Marshal Emperor Lazarus ay iba na ngayon. Maraming tao ang nagbubulungan sa kanilang sarili, habang ang ilang mas matatalino ay sumulyap sa Niger Twins. Ang ilan sa kanila ay higit pa o hindi gaanong kilala ang Niger Twins. Chad, mukhang kilala mo siya. Renz, naalala ko ang unang pagkakataon na nakita ko kayong lahat, kasama mo siya mula noon. Alam ba ninyong lahat na isa siyang Marshal Emperor powerhouse? Maraming tao ang curious na nagtatanong sa Niger Twins. Natahimik at nabigla ang Niger Twins habang nagkatinginan sila. May reserbasyon ba si Alvin noon? Hindi niya maaaring makuha ang lakas na katumbas ng isang Marshal Emperor powerhouse sa loob ng kalahating taon, hindi ba? Sa puso nilang dalawa, tanging gulat na lang ang natitira. Parehong inilaan ni na Alvin at Damian ang kanilang lakas pagkatapos kumalat ang shockwave, kaya walang heaven and earth phenomenon. Sa makatuwid, ang mga tao ay maaari lamang mag-isip na ang kanilang lakas ay katumbas ng isang Marshal Emperor powerhouse sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap mula sa shockwave na lumitaw kanina. Siya. Isa siyang Marshal Emperor powerhouse. Si Septimus na nakatayo sa malayo ay sa wakas ay nakabawi mula sa pagkabigla, at kaagad siyang pinagpawisan ng malamig. Hindi niya inaasahan na ang kabataang nakasuot ng purple na personal niyang natanggap 6 na buwan na ang nakalipas ay magiging isang Marshal Emperor powerhouse. Iniisip ni Septimus ang malamig niyang balikat sa kanya, nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Siya ay napakalapit sa kamatayan. Sa sandaling iyon, mahinang sinabi ni Damian, "Kayong dalawa, halika rito," halatang tinatawag sina Tommy at Albert. Ang dalawa sa kanila ay hindi naglakas loob na magdamag. Nagmamadali silang pumunta sa tabi ni Damian na nakayuko at muling bumati ng magalang, unang senior brother. Bago si Damian, pareho silang maamo na parang pusa. "Kayong dalawa, humingi ng tawad." Utos ni Damian sa kanila habang nakatingin kay Alvin. Humihingi ng tawad. Hindi napigilan ni na Tommy at Albert na matigilan nang marinig siya. 12:55. Pagkatapos noon, natauhan ang dalawa at napagtanto na hiniling sa kanila ng kanilang unang senior na kapatid na humingi ng paumanhin sa kabataang nakasuot ng lila na nasa harapan nila. Unang senior brother, siya. Bagamat natigilan si Tommy sa lakas na ipinakita ni Alvin, hindi pa rin siya makahingi ng tawad sa kanya. Natural, hindi siya magbibitiw niyan. Gayunpaman, nagambala siya ni Damian bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Mahinahong sinabi ni Damian, siya ang bisita ni Master. Binigyang diin ni Damian ang salitang, panauhin. Panauhin ng guro. Namangha si Tommy matapos niyang marinig si Damian. "Sir, sorry for offended you. Hindi namin alam na bisita ka ni Master. Sana mapatawad mo kami." Sa puntong iyon, yumuko na si Albert kay Alvin at humingi ng tawad. Bagamat mukhang bata pa si Alvin, sapat na ang lakas na ipinakita niya para yumukod si Albert sa kanya at humingi ng tawad. At saka, sino ang nakakaalam kung siya ay isang Demon Emperor powerhouse? Huminga ng malalim si Tommy at sumunod. Ngayon, hindi siya mangangahas na maging walang ingat.
Anong klaseng biro ito? Ang unang senior brother na si Damian ay nagsabi na siya ay panauhin ni Master. Kung patuloy pa rin siyang kumilos ng walang ingat, nangangahulugan ito na hindi niya iginagalang ang guro. Sa kadahilanang iyon, hinding-hindi siya maglalakas loob na gawin iyon. Gayunpaman, hindi pinansin ni Alvin ang kanilang paghingi ng tawad habang nakatingin siya kay Damian at nagtatakang nagtanong, kilala ako ni Martial Emperor Lazarus. Na-update ng box novel. Alam din ni Alvin na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan ay hindi ang Martial Emperor Lazarus, kundi ang kanyang unang direktang disipulo. Nagbibiro ka, hindi ba? Kung hindi ka kilala ng guro, hindi niya ako hiniling na pumunta at imbitahan ka para sa isang pagtitipon, sabi ni Damian kay Alvin, pakiusap, sundan mo ako. Umalis na siya pagkatapos nun. Tinaas ni Alvin ang kanyang kilay at sumunod na mabuti sa kanyang puso na puno ng kuryosidad at pagkalito. Pagkaalis ni Alvin kasama si Damian, sa itaas ng maluwag na platapormang bato na wasak ay patay na tahimik kahit na maraming tao. Nakakatakot ang katahimikan. Maya-maya, unti-unti na silang natauhan, puno ng gulat ang mukha at mata. Bisita. Ang kabataang iyon na nakasuot ng lila ay ang panauhin ng Lord Martial Emperor. Nagulat ang lahat. Tommy, mukhang medyo wala ka ngayong araw. Para bang hindi ka makapaghintay na patayin siya. Dahil ba sa may matinding galit ka sa kanya? Tuluyan na akong hinaila pababa sa iyo ngayon. Tumingin si Albert kay Tommy at nagreklamo sa pamamagitan ng voice transmission, huwag mong sabihin sa akin na dahil ito sa pagkamatay ni Xavier. Nang marinig niya ang voice transmission ni Albert, si Tommy, na medyo kahoy, sa wakas ay nakabawi mula sa pagkabigla. Walang malay, isang mapait na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Noong una, gusto niya itong patayin dahil sa pagkamatay ni Xavier. Upang maging mas tumpak, ito ay dahil sa pagkamatay ni Xavier at ng kanyang kapatid. Dapat tingnan ng Master bago bugbugin ang mga aso. Sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang mga tauhan, nakaramdam siya ng hamon na dahilan kung bakit gusto niyang patayin ang kabilang partido ng labis. Sino ang nakakaalam na ang kabilang partido ay may lakas na katumbas ng isang Martial Emperor powerhouse? Sa katunayan, ang kabilang partido ay mas malakas kaysa sa first senior brother at naging panauhin ng kanyang master. Kung alam niya ang lahat ng iyon, hindi na niya gagawing mahirap para sa kabilang partido at dahil dito, mas lalo siyang nababalot. Sana hindi ako sisihin ni Master para dito. Sa sandaling iyon, nagsimulang matakot si Tommy. Ang panauhin ni Martial Emperor Lazarus. Bakit hindi ko pa narinig iyon mula kay Alvin? Nagkatinginan ng Niger twins, puno ng kalituhan at pagdududa ang kanilang mga mata. Gayunpaman, nakaramdam sila ng panibagong pagkabigla nang maalala nila ang lakas na ipinakita niya. Sa kalaunan, inihayag ni Albert pagkatapos niyang mabawi, magpapatuloy kami sa ikalawang round ng pagpili. Ang iba ay dahan-dahan ding bumalik sa kanilang katinoan mula sa mga naunang sorpresa at inilipat ang kanilang atensyon sa ikalawang round ng pagpili. Sa kabilang banda, si Alvin ay sumusunod kay Damian na may bahagyang pagsimangot habang napuno ng pagdududa ang kanyang puso. Mukhang hindi ko kilala ang Martial Emperor Lazarus na iyon, naisip niya sa sarili. Kasunod ng pangunguna ni Damian, sa wakas ay nakita niya si Martial Emperor Lazarus sa isang platapormang bato na nababalot ng ambon sa gilid ng tuktok ng Lazarus Peak. Sa likod ng ambon, may maliit na platapormang bato, at sa ibabaw nito ay isang simple at maayos na bahay na may patio. Sa looban, tahimik na nakatayo ang isang mesang bato na may dalawang bangkong bato sa magkabilang gilid. Guro, dumating na ang bisita. Matapos dalhin dito ni Damian si Alvin, yumuko siya sa taong nakaupo sa stone table na may napakagalang na tono. Ang taong nakaupo doon ay isang binata. Nang lumingon siya kay Alvin, naka-display din ang kanyang mukha para makita ng lahat at hindi mapigilan ni Alvin na matigilan. Ito ay ikaw. Pagtingin sa pamilyar ngunit kakaibang mukha sa harapan niya ay bahagyang nagulat siya dahil hindi ito ang unang beses na nagkita sila. Ang binata ay si Martial Emperor Lazarus. Tumingin siya kay Alvin habang bumubulales, orihinal na sinabi ko na mayroon kang pagkakataon na maunawaan ang sword profundity.
Mukhang nagkamali ako sa iyo. Naintindihan mo na ang sword profundity noon pa lang. Kanina, noong sinusundan ni Alvin si Damian, ang sword profundity ay nasa ibabaw ng kanyang katawan. Bilang isang sword cultivator, madaling mapansin iyon ng Martial Emperor Lazarus. Ako rin, nakalimutan ko na. Ikaw pala si Martial Emperor Lazarus. Umiling si Alvin at ngumiti. Ang Martial Emperor Lazarus ay walang iba kundi ang taong nakilala niya sa tuktok ng Lazarus Peak noon. Heres. Naalala pa niya ang unang pagkakataon nang makita niya si Heres. Kinokontrol ng Martial Emperor ang espada gamit ang kanyang espiritual na enerhiya. Sa oras na iyon, naisip niya na si Heres ay isang inscription master, kaya hindi niya sinuri ang kanyang cultivation base gamit ang kanyang espiritual na enerhiya. Sa pagbabalik tanaw, si Heres ay hindi naman isang inscription master. Ang mga powerhouse ng Martial Emperor ay maaaring magpadala ng kanilang espiritual na enerhiya. Bukod sa pagkontrol sa espada gamit ang espiritual na enerhiya, maaari pa silang umatake gamit ang parehong espiritual na enerhiya at labanan ito. Ito ay wala sa kanila. Dahil sa mga pointer mo noon kaya ko sa wakas ay mapagbuti ang aking sword profundity sa isang antas. At nagkataon, ang aking cultivation base ay umabot din sa susunod na level pagkatapos kong mapabuti ang aking sword profundity. Martial Emperor Lazarus, ang mga tingin ni Heres kay Alvin ay puno ng kabaitan ng walang mapagmataas na hangin ng isang Martial Emperor powerhouse. Umupo. Pagkatapos nito, sinenyasan ni Heres si Alvin na maupo sa stone table. Si Damian na nakatayo sa isang tabi ay natigilan. Bagamat alam niya na ang kabataang nakasuot ng lila ay panauhin ng kanyang Panginoon, hindi niya akalain na ang kabataang nakasuot ng lila ay magbibigay ng mga tip sa kanyang Panginoon at tutulungan siyang masira ang kanyang sword profundity at cultivation base. Congratulations, Master! Matapos makabangon si Damian mula sa sorpresa, mabilis niyang binati si Heres habang medyo nasa sabik. Ang kanyang master ay orihinal na isang third-level Martial Emperor, kaya ang tagumpay na ito ay dapat na naghatid sa kanya sa fourth-level Martial Emperor stage. Bilang karagdagan sa pambihirang tagumpay sa sword profundity, sapat na ang kasalukuyang lakas ng kanyang master para ituring na upper mid-level sa mga powerhouse ng Martial Emperor at Demon Emperor powerhouse sa ibabaw ng Cloud Continent. Nang marinig niya ang pagbati ni Damian, mahinang tumango si Heres. Iwan mo na kami, Guro. Gayunpaman, hindi kumikibo si Damian nang maalala niya ang pangyayari kanina. Nagpa siya siyang sabihin sa kanyang amo ang lahat tungkol dito. Sino ang nakakaalam kung ang bisita ng kanyang amo ang sisisi sa kanyang mga junior brothers o hindi? Matapos pakinggan ang pagsasalaysay ni Damian, nakasimangot si Heres habang sumisigaw, yung dalawang bulag na bastard. Kasunod nito, tumingin si Heres kay Alvin at humingi ng tawad, Brother Alvin, ikinalulungkot ko na nasaktan ka ng dalawang direktang disipulo ko. Sana mapatawad mo sila. Kung sila ay mga ordinaryong alagad o tagasunod ng Martial Emperor, wala siyang mararamdaman kahit na siya ay pumatay sa kanila. Gayunpaman, ang problema ay parehong sina Tommy at Albert ay kanyang mga direktang disipulo. Mayroon lamang siyang kabuoang 3 direktang disipulo. Kaya naman, malinaw naman, mag-aatubili siyang mawala ang mga ito. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Paboran mo lang ako, mahinahong sabi ni Alvin. Naaalala ko na sinabi mong kailangan mo ang tulong ko noon, Kuya Alvin. Ano iyon, Kuya Alvin? Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tumango si Heres at nagtatakang nagtanong. Gusto kong malaman kung saan ako nanggaling, hayag ni Alvin. Saan ka galing? Hindi maiwasan ni Heres na matigilan. Kuya Alvin, hindi mo ba alam kung saan ka nanggaling? Ang aking kaluluwa ay nasugatan sa ilang kadahilanan at nawala ang ilan sa aking mga alaala. Kasama na kung saan ako nanggaling. Isa kang kilalang Martial Emperor powerhouse sa Cloud Continent, sanay sa mga pabor. Sigurado akong matutulungan mo ako dito. I see. Hindi naman big deal yun. Tumango si Heres at saka tumingin kay Damian na paalis na. Iutos sa iba na gawin ito at siguraduhing may sigawa ito ng maayos.
Bilang isang Martial Emperor powerhouse sa ibabaw ng Cloud Continent, kinokontrol ni Heres ang Lazarus Peak at nagmamay-ari ng intelligence team. Sa isang utos, maraming intelligence personnel ang nagtatrabaho para sa kanya. Oo, magalang na sagot ni Damian at pagkatapos ay umalis na siya. Brother Alvin, huwag kang mag-alala. Sa katalinuhan ni Lazarus Peak, malalaman natin kung saan ka nanggaling ng napakabilis. Naniniwala ako na talagang hindi ka pangkaraniwan na walang ganoong lakas, paniniguro ni Heres. Bilang isang Martial Emperor powerhouse, hindi niya kailangan ng Demon Revelation Mirror para malaman na ang taong nauna sa kanya ay hindi isang demonyo. Dahil nakikita niya na si Alvin ay hindi isang demonyo, naunawaan niya kung gaano siya katangi-tangi. Salamat. Tumango si Alvin patungo kay Heres. Brother Alvin, napakabait mo. Hindi ko masisira ang sword profundity ko ng ganoon kabilis kung hindi dahil sa mga pointer mo. At saka, umunlad ang cultivation base ko dahil sa pagkakataon mula sa breakthrough na ginawa ko sa sword profundity. Speaking of which, dapat akong magpasalamat sa iyo, sabi ni Heres habang nakangiti. Kanina, narinig ko kay Damian na madali siyang matatalo ni kapatid na Alvin. Kapatid na Alvin, kung ayaw mo akong magtanong, mukhang hindi ka Martial Emperor. Pinalaki ni Heres si Alvin at naguguluhan na umalis. Mula nang makapasok si Heres sa 4th level Martial Emperor stage, ang kanyang espiritual na enerhiya ay sumailalim sa qualitative change. Nadarama niya kung ang isang tao ay isang Martial Emperor powerhouse o hindi. Ayon sa pakiramdam ng kanyang espiritual na enerhiya, ang binata na nakasuot ng lila na nasa harapan niya ay tila hindi isang Martial Emperor, ngunit isang Martial Monarch lamang. 1256. Tama. Malayo pa ako sa Martial Emperor stage. Bahagyang nagulat si Alvin na nakita ni Martial Emperor Lazarus, Heres, na hindi siya isang Martial Emperor. Kasabay nito, maaari niyang hulaan na ang cultivation base ni Heres ay dapat na mas mataas sa 4th level Martial Emperor stage. Tanging isang tao lamang sa itaas ng 4th level Martial Emperor stage ang makakadama kung siya ay isang Martial Emperor o hindi. Malayo pa sa Martial Emperor stage at naiintindihan mo na ang sword profundity. Brother Alvin, isa ka talagang kakaibang henyo sa sword art, pagmumuni-muni ni Heres. Matagal na niyang nakita ang paggamit ni Alvin sa sword art noon. Bumangon ang pagkamangha at paghanga mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang marinig ang katuwaan ni Heres, si Alvin ay nagpakawala lamang ng isang mahinang ngiti bago nagtanong, narinig ko na hindi lang Lazarus Peak ang may hawak ng pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. Ang iba pang mga cultivation na lugar ng iba pang mga Martial Emperors ay may selection din, di ba? Tama iyan. Tumango si Heres. Hanggat sila ay kilalang Martial Emperors o Demon Emperors sa Cloud Continent, lahat sila ay nagre-recruit ng mga disipulo at tagasunod kamakailan. Siyempre, tulad ng Lazarus Peak, ang kanilang layunin ay makuha ang kanilang mga kamay sa mga kilalang alagad ng Martial Emperor at maging sa mga direktang disipulo. Ang isang alagad ng Martial Emperor ay kailangang magkaroon ng kahit man lang lakas sa tuktok ng Martial Monarch stage. Ang kinakailangan para sa mga direktang disipulo ng Martial Emperor ay mas mataas pa. Karaniwang kailangan nilang magkaroon ng hindi bababa sa kalahating talampakan sa Martial Emperor stage na. Hayaan mo akong hulaan. May dahilan kayong lahat na nagre-recruit ng mga kilalang alagad ng Martial Emperor ng ganoon kalaki, di ba? Ipinahayag ni Alvin ang kanyang haka-haka. Tama ang hula mo, kapatid na Alvin. May dahilan tayo. Tumango si Yang Hu bago bahagyang tumango. Sa totoo lang, sa pagkakataong ito, ang dahilan kung bakit namin kinuha ang mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor sa paraang iyon ay dahil sa isang utos na natanggap namin mula sa Overseas Saint Islands. Overseas Saint Islands. Edict. Naguguluhan si Alvin. Ano iyon? Ang Overseas Saint Islands ay palaging napakahiwaga. Hindi nakakagulat na hindi mo pa ito narinig noon, paliwanag ni Heres. Ang Overseas Saint Islands ay mga isla na matatagpuan sa malayong dagat sa hilaga ng Cloud Continent. Siyempre,
Maraming mga isla sa dagat, ngunit mayroon lamang 4 na isla na tunay na maluwag at naglalaman ng mayaman na mapagkukunan ng origin stone. Sila ang 4 na Great Overseas Saint Islands. Sa lahat ng 4 na Great Overseas Saint Islands, isa sa mga ito ay ang natitira sa Saint Islands nito, kasama ang natitira sa Saint Islands nito, at ang natitira ay ang natitira sa Saint Islands nito. Affiliation. At sa pagkakataong ito, lahat ng Martial Emperors at Demon Emperors na aktibo sa ibabaw ng Cloud Continent ay nakatanggap na lahat ng utos mula sa isa sa mga kaakibat na isla na pinakamalapit sa ating Cloud Continent na ang kaakibat na isla na iyon ay kilala bilang Hidden Fog Island. Ilang taon na ang nakalipas, ang Hidden Fog Island ay ipinadala na sa atin ang mensaheng ito sa ating karamihang mensahero. Hidden Fog Martial Competition. Pagkalipas ng ilang taon, dumating muli ang messenger ng Hidden Fog Island, na nagsasabi sa amin na ang Hidden Fog Martial Competition ay iuuna ng 1 taon ng mas maaga dahil dito, idinaos namin ang aming pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor 1 taon na mas maaga kaysa sa plano. Nakakatakot ba ang Hidden Fog Island? Maaari talaga itong umorder sa inyong lahat. Nagkomento si Alvin. Talagang nakakatakot ang Hidden Fog Island. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit tayo sumabay sa utos ng Hidden Fog Island ay hindi dahil sa kung gaano ito nakakatakot. Sa halip, tina-target natin ang mga gantimpala na ipinangako ng Hidden Fog Island para sa Hidden Fog Martial Competition. Kung ang Martial Emperor o Martial Fogli ay gumanap ng natatanging diskusyon ng Hidden Fog Island kompetisyon, makukuha niya ang Saint Stone. Sa sandaling binanggit ni Heres ang Santong Bato, ang kanyang paghinga ay naging mas mabilis kaagad. Saint Stone. Si Alvin ay nalilito. Tama. Ang Santong Bato. Tumango si Heres. Sa isang tiyak na lawak, ang Saint Stone ay tulad ng Origin Stone. Gayunpaman, kahit na ang pinakamataas na grado na Origin Stone ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa isang Saint Stone. Kung ang isang Martial Emperor ay nakakuha ng kanyang kamay sa Saint Stone, ang kanyang cultivation base ay uusad sa napakalaking bilis na may napakalaking higanting mga hakbang. Bibigyan kita ng isang halimbawa. Kung ang isang unang antas ng Martial Emperor ay makakakuha ng enerhiya sa loob ng isang Saint na Emperor ng lahat, ang isang Saint Stone ay makakakuha ng lahat ng enerhiya sa isang Saint na Emperador ng lahat. Makakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa second level Martial Emperor sa isang iglap. Nakakamangha kaya? Natigilan si Alvin. Ito ang kanyang unang pagkakataon na marinig ang tungkol sa Santong Bato na ito. Kahit na ang kanyang isip ay naglalaman ng isang malawak at malalim na alaala, walang anumang talaan tungkol sa Santong Bato. Ngayong narinig niya ang tungkol sa tungkulin ng Santong Bato, hindi niya maiwasang mabigla. Isang Saint Stone lang ang maaaring magpapahintulot sa isang first level Martial Emperor na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa second level Martial Emperor sa isang iglap sa isang maikling panahon. Iyon ay karaniwang lumalaban sa langit. Iyan ay eksakto kung gaano ito kamangha-mangha. Ang mga mata ni Heres ay puno ng pananabik. Nang muli niyang tingnan si Alvin ay binawi niya ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Sa ngayon, dapat naiintindihan mo na kung bakit kami nag-aalala tungkol sa kautosang ito na inilabas ng Hidden Fog Island ngayon, hindi ba? Oo. Tumango si Alvin. Matapos malaman ang tungkol sa tungkulin ng Saint Stone, naiintindihan niya ang mga damdamin ng grupo ng mga Martial Emperors at Demon Emperors kabilang si Heres. Sinong Martial Emperor at Demon Emperor ang ayaw na mabilis na itaas ang kanilang cultivation base? Para sa kapakanan na ito lamang, lalo na ang pagkuha ng mga tao na sumali sa Hidden Fog Martial Competition, kahit na hilingin sa kanila na gawin ang ilang iba pang mahihirap na bagay, hindi sila masimangot. Saan nagmula ang Santong Bato na ito? Si Alvin ay napaka-curious. Hindi ko rin talaga alam kung saan eksakto. Ngunit isang bagay na sigurado ako ay ang Saint Stone ay hindi produkto ng 4 na Overseas Saint Islands. Tinanong ko pa nga ang mensahero ng Hidden Fog Island tungkol dito noon, sagot ni Heres. Kahit na mayroon pa siyang 1,000 tanong tungkol sa Santong Bato, alam ni Alvin na malayo pa siya sa pagkamot sa ibabaw ng antas na iyon. Kaya naman, hindi na siya nagpatuloy sa pagtatanong.
Naniniwala siyang kapag naabot na niya ang ganoong antas, sa wakas ay masasagot na ang lahat ng katanungan sa kanyang puso. Gaano karami ang alam mo tungkol sa Hidden Fog Island? Tanong ni Alvin. Narinig ko lang ang tungkol sa Hidden Fog Island pagkatapos kong makalusot sa Marshall Emperor, sagot ni Harris. Ang Hidden Fog Island ay matatagpuan sa dulong hilaga ng North Pole ng Cloud Continent. Aabutin ng 6 na buwan para kahit isang first-level Marshall Emperor stage para maabot ang Hidden Fog Island mula sa Cloud Continent sa pinakamabilis niyang paglipad. 6 na buwan para sa kahit isang first-level Marshall Emperor stage sa pinakamabilis niyang bilis. Si Alvin ay namangha. Ganon kalayo. Hindi distansya ang pangunahing problema dito. Ang pangunahing problema ay ang karagatan na kailangan mong tawirin sa iyong paglalakbay patungo sa Hidden Fog Island. Minsan ay makakatagpo ka ng maraming demonyo sa dagat at ang ilan sa kanila ay nasa Demon Emperor stage pa nga. Bukod pa riyan, kapag ang mga Marshall Emperor sa ating Cloud Continent ay tumaas na ang kanilang lakas sa isang tiyak na antas hanggang sa wala na silang natitira hanggang doon. Hidden Fog Island at magsimula ng bagong journey doon, maraming powerhouses sa islang iyon. Gaya ko, kahit 4th level Marshall Emperor ako, kailangan ko pa ring magpakumbaba kung pupunta ako sa Hidden Fog Island. Patuloy na ipinaliwanag at ipinakilala ni Harris ang lahat tungkol sa Hidden Fog Island kay Alvin. Nakapunta na ba ang Marshall Emperor sa Cloud Continent sa Hidden Fog Island dati? Tanong ni Alvin. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya na tila unti-unting nagbubukas ng pinto ang isang misteryosong mundo, naghihintay sa pagpasok niya. Tama iyan. Tumango si Harris bago siya nagpatuloy muli, isinasantabi ang lahat ng iba pang mga tao. Ang mensahero lang mula sa Hidden Fog Island na naghanap sa akin kaninang nag-iisa ay dating isang Marshall Emperor na kilalang kilala sa Cloud Continent. Sa oras na kumalat ang kanyang pangalan sa buong Cloud Continent, ngayon lang ako nakagawa ng aking tagumpay sa Marshall Emperor stage. Nang marating ni Harris ang dulo, bumantong hininga siya na parang inaalala ang sarili niyang nakaraan. Dahil ang Hidden Fog Island ay handang ipakita ang Saint Stone sa inyong lahat, nangangahulugan ito na ang Hidden Fog Marshall Competition na ito ay hindi dapat ordinaryong Marshall Competition. Alam mo ba ang pangunahing layunin ng Hidden Fog Island? Tanong ni Alvin. Dahil ang Saint Stone ay napakahalaga, nag-alinlangan siya na ang sinuman sa Hidden Fog Island ay magiging napakabuti ng puso. Dapat mayroong malaking pagsasabuatan sa likod ng Hidden Fog Marshall Competition na ito. Update ni. Hindi ko pa narinig ang tungkol dito dati. Ngunit sa palagay ko ay may hinahanap ang Hidden Fog Island, sagot ni Harris. Bilang isang Marshall Emperor, syempre, hindi siya tanga at madaling matukoy ito. Mayroon bang anumang kinakailangan para sa mga taong sasali sa Hidden Fog Marshall Competition na ito? Tanong muli ni Alvin. Oo. Tumango si Harris. Ayon sa messenger ng Hidden Fog Island, lahat ng sasali sa Hidden Fog Marshall Competition ay dapat sukatin ang kanilang edad gamit ang age measuring pearl. Ang mga kalahok ay dapat na wala pang 70 taong gulang. Si Alvin ay may ilang kaalaman tungkol sa age measuring pearl. Alam niya na masusukat nito ang edad ng isang tao hanggang 70 taong gulang ng pinakamaraming. Hindi nito masusukat ang edad ng isang taong higit sa 70 taong gulang. Oo, muling pagtibay ni Harris. Pagkatapos, nagpatuloy silang dalawa sa idle chat. Pagkatapos noon, nagayos si Harris ng matutuluyan para manatili si Alvin sa tabi mismo ng kanyang sariling tirahan. Ito ay isang maliit, stand-alone na patio sa isang maliit na platapormang bato. May isang maliit na bahay sa looban. Ipinadala si Alvin hanggang sa pintuan ng maliit na bahay. Sinabi ni Harris kay Alvin, Brother Alvin, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang matulungang suriin ang iyong pinagmulan. Gayunpaman, sana ay hindi mo ipagkalat ang kwento tungkol sa Santong Bato. Sa katunayan, kahit ang aking unang direktang disipulo ay hindi alam ang tungkol sa pagkakaroon nito. Naiintindihan ko. Siyempre, alam niya ang intensyon ni Harris na ilihim ang Saint Stone.
Dahil ayaw niyang isipin ng mga alagad ng Martial Emperor sa ilalim ng kanyang utos kaya hiniling niya sa kanila na ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa bato. Kung ganoon, magpapaalam muna ako. Si Heres ay nagpatuloy na umalis. Sandali lang. Gayunpaman, biglang tinawag siya ni Alvin sa isang napapanahong paraan. Oo, may iba pa ba? Tanong ni Heres. May isang bagay na sana ay matulungan mo ako, sagot ni Alvin. Sabihin mo lang sa akin, diretsyong sabi ni Heres. May isang pares ng kambal na kapatid na lalaki na may apelyidong Niger sa mga taong sumasali sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperors. Sa ngayon, nakapasa na sila sa ikalawang round ng pagpili at tiyak na sila ay magiging mga tagasunod ng Martial Emperor mo. Kung maaari, gusto kong hilingin sa iyo na alagaan mo sila, sabi ni Huey kay Alvin. Iyo sila. Nakatingin sa kanya, bago pa matapos ni Heres ang kanyang tanong, pinutol na siya ng binata na naka-purple. Mga kaibigan ko sila. Dahil kaibigan mo sila, ibig sabihin ay kaibigan ko rin sila. Huwag kang mag-alala, kapatid na Alvin. Hindi ko sila pagmalupitin, mabilis na sagot ni Heres. 12:57. Pagkaalis ni Heres, umupo si Alvin sa harap ng stone table sa courtyard at bumulong sa sarili, the Hidden Fog Martial Competition. Kanina, nang banggitin ni Heres ang Hidden Fog Martial Competition, sinadya niyang hilingin sa kanya na sumali dito sa ngalan ng Lazarus Peak. Bukod pa riyan, handang ibigay ni Heres ang lahat ng mga santong bato na nakuha niya sa kanya. Sa kaso ni Heres, maliban sa pagkuha ng Saint Stone sa Hidden Fog Martial Competition, gusto niyang talunin ng Lazarus Peak ang mga tao ng iba pang Martial Emperors at Demon Emperors mula sa Cloud Continent. Maraming malalakas na Martial Emperors at Demon Emperors sa Cloud Continent. Siyempre, ito ay nangangahulugan na palagi silang magkukumpere sa isa't isa. Lalo na ngayon na ang lakas ni Heres ay lubos na tumaas, siya ay magiging isang biro sa paglalakad kung ang mga disipulo sa ilalim ng kanyang pamumuno ay hindi mahusay na gumanap sa Hidden Fog Martial Competition. Para sa isang Martial Emperor, ang prestihiyo ay palaging napakahalaga. Bastard, alam mo ba ang tungkol sa Saint Stone? Tinanong ni Alvin ang kaluluwang nakatago sa loob ng kanyang katawan, ang kaluluwa ni Bart. May pakiramdam siya na malalaman ni Bart ang tungkol dito. Gayunpaman, kahit anong tawag niya sa kanya, hindi tumugon si Bart. Para siyang pumasok sa isang malalim na pagkakatulog. Kakaiba yon. Mahigit 6 na buwan na akong walang narinig mula sa lalaking iyon. Nang makitang hindi tumugon si Bart sa mahabang panahon, tumigil si Alvin sa pagtawag sa kanya at tumayo bago bumalik sa kanyang silid at umupo sa kanyang kama na nakakross ang paa upang simulan ang kanyang pagtatanim. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Divine Dragon Form. Ang Divine Dragon Form ay ang ika-9 at huling anyo ng 9 Dragon's War Sovereign Technique. Maaari nitong tulungan ang user nito na palakasin ang kanyang Martial Monarch Stage cultivation base sa Martial Emperor Stage. Sa nakalipas na 6 na buwan, muling nilinang ni Alvin ang kanyang cultivation base at sa ngayon, ang kanyang cultivation base ay mas malaki pa kaysa sa kanyang prime time. Dati, si Alvin ay nasa 4th level Martial Monarch Stage lamang. Sa kabaligtaran, pagkatapos ng 6 na buwan ng paglilinang, mabilis na bumuti ang kanyang cultivation base sa tulong ng malupit na bisa sa gamot ng Rebirth Pill. Ngayon, naabot na niya ang 6th level Martial Monarch Stage. Ang ika-7 antas ng Martial Monarch Stage ngayon ay sumenya sa kanya tulad ng ginawa ng lampara sa isang gamo-gamo. Siyempre, ang dahilan kung bakit ang kanyang cultivation base ay maaaring magkaroon ng ganoon kataas na elevation ay hindi dahil sa malupit na medicinal efficacy ng kanyang Rebirth Pill. Ito ay kadalasang dahil sa pagtatayo pagkatapos maganap ang pagkasira. Ang konstruksyon pagkatapos ng pagkawasak ay isang mahirap na konsepto na unawain, ngunit malinaw na naramdaman ni Alvin ang malalaking pagbabagong dulot ng 3 salitang ito sa kanya. Matapos maibalik ang kanyang dantian, ang kanyang paglilinang ay talagang nagbunga ng 2 beses ang mga resulta sa kalahati lamang ng pagsisikap. Ito ay mas pambihira pagkatapos idagdag ang medicinal efficacy ng Rebirth Energy. Siyempre,
Ang pinakapambihirang elevation na naranasan ni Alvin nitong 6 na buwan ay hindi talaga ang kanyang cultivation base. Sa halip, ang dalawang profundity ang naintindihan niya, ang fused profundity at ang sword profundity niya. Marahil ito ay dahil ang aking kaluluwa ay pinigilan ng soul remnant energy mula sa soul devil seal tablet hanggang sa punto na ito ay dumaan sa ilang pagbabago. Bilang kinahinatnan, ang aking pagsisikap na unawain ang dalawang profundities ay nagbunga ng 2 beses ang mga resulta sa kalahati ng pagsisikap. Sa huli, makakagawa lamang si Alvin ng ganoong conclusion. Ito ay tila ang tanging makatwirang dahilan. Dahan-dahan, hindi na nag-overthink si Alvin. Ipinagpatuloy niya ang paglinang at pag-unawa sa kanyang 2 profundities. Naniniwala siya na sa bilis ng cultivation na mayroon siya ngayon, hindi magtatagal para makagawa siya ng breakthrough sa Martial Emperor stage. Habang siya ay naglilinang, nagsimula na ring i-activate ng Lazarus Peak ang intelligence channel nito para alamin ang pinanggalingan ni Alvin. Bilang sentro ng kaalaman, nagsagawa sila ng 1 pulgada by pulgada na pagsisiyasat. Tungkol naman sa pagpili ng mga alagad ng Martial Emperor at mga tagasunod ng Lazarus Peak, ito ay nasa patuloy na proseso. Ang dapat banggitin ay nang sasali na sina Chad at Ren sa 3 round ng pagpili, dinala sila ni Albert. Habang sinusundan siya ng Niger Twins, nag-aalalang nagtanong si Renz, "Lord Albert, saan mo kami dadalhin?" Nag-aalala siya na gagawin ni Albert ang kanyang kambal para lang makaganti kay Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Renz, nagulat si Albert bago siya nagmamadaling nakipagkamay. "Kuya, huwag mo akong tawaging Panginoon. Hindi ko talaga kaya. Hindi lang yan, alam kong Niger, kayong dalawa, pero iniisip ko kung ano ang mga pangalan ninyo." Sabay tingin ulit sa Niger Twins with a friendly expression. Anong biro? Ang kambal ay mga panauhin na hiniling sa kanya ng kanyang amo, si Martial Emperor Lazarus ng Lazarus Peak, na dalhin. Kung nalaman ng kanyang amo na tinawag siya ng 2 ito bilang Panginoon, mahihirapan siya mamaya. Nagulat ang kambal sa pagiging palakaibigan ni Albert. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay bumalik sila sa kanilang katinoan at nagpakilala ng hiwalay. Chad. Renz. Sa sandaling iyon, mahina nilang hulaan sa kanilang mga puso na ang dahilan kung bakit ang direktang disipulo ng Martial Emperor na ito, si Albert, ay napakagalang sa kanila ay malamang na dahil kay Alvin. Nako, ikaw pala si Kuya Chad at Kuya Renz. Kung ganoon kataas ang tingin nyo sa akin, tawagin nyo akong Kuya Zong. Ano sa tingin nyo? Ngumisi si Albert Zong. Kuya Zong, dinadala mo ba kami para makita si Alvin? Si Renz na nakahula kung bakit napakagalang ni Albert sa kanila ay nakadama ng kagaanan at nabigyang katwiran kaagad. At the same time, hindi niya maiwasang magtanong ng may pagtataka. Hindi. Umiling si Albert. Hindi. Hindi lang si Renz, maging si Chad ay nabigla din. Ngayon lang, sinabi sa akin ni Master na dalhin ka para makita siya, paliwanag ni Albert. Boom! Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Albert, parang may kulog na tumama sa Niger Twins, na nagpasindek sa kanila. Walang alinlangan, ang Master na kanyang tinutukoy ay walang iba kundi ang may-ari ng Lazarus Peak, ang Martial Emperor Lazarus. Sa ngayon, gustong makita sila ni Martial Emperor Lazarus. Nang tuluyang bumalik sa realidad ang dalawa, nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at nakita ang pagtataka sa mga mata ng isa't isa. Si Chad ay bahagyang mas nakolekta. Si Renz naman ay may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Bagamat talagang gusto niyang makilala si Martial Emperor Lazarus, hindi sumagi sa isip niya na makikilala niya ito ng ganoon kabilis. Siyempre, alam niya na ang lahat ng ito ay salamat kay Alvin. Sa timog ng Innerland, 2 figure ang bumangon sa hangin hanggang sa isang mapanganib na matarik na taluktok ng bundok sa di kalayuan, ang Alvin Peak. Ang Alvin Peak ay kung saan naroon ang Alvin Sect. Hindi nagtagal, dumating ang 2 figure sa Alvin Peak at naging malinaw ang kanilang pagkakakilanlan. Ang isa ay teenager na babae na naka-daffodil yellow habang ang isa naman ay maliit na babae na nakaputi. Ang mga mata ng binatilyo ay kumikinang sa isang pilyong kinang.
Tungkol naman sa maliit na babae, ang kanyang cute, maliit, walang muwang na mukha ay maiksi, na nagmistulang isang miniature adult. Sister Nympha, ano ang dapat nating gawin ngayon? Paano natin mahahanap si kuya? Pagtingin sa binatilyo, nagtanong ang batang babae. Siya ay walang iba kundi ang maliit na puting sawa, si Little White. Ang dalagitang babae na nakadilaw ay si Nympha. Pagkatapos nilang makatanggap ng ilang balita tungkol kay Alvin sa Lost Stone Forest, nagpatuloy sila sa paghahanap sa paligid, ngunit wala silang makitang anumang baka sa kanya. Sa huli, wala silang ibang pagpipilian kundi ang pansamantalang sumuko at maghanap ng iba pang alternatibo. Hanapin natin ang Little Gold at Little Black. Siguro oras na para gumawa tayo ng mas malaking kaguluhan ngayon. Isang kinangang sumilay sa malikot na mga mata ni Nympha. Isang mas malaking kaguluhan. Naguguluhan si Little White, ngunit sinundan pa rin niya si Nympha upang hanapin ang Little Gold at Little Black. Alam niya na kapag nakilala niya ang Little Gold at Little Black, malalaman niya kung ano ang ibig sabihin ng mas malaking kaguluhan, Sister Nympha. Matapos magsama-sama si Nympha kasama ang tatlong maliliit na kasamahan at iplano ang kanilang plano, nagsimulang mabuo ang isang plano na magugulat sa buong Cloud Continent. Nang malaman ni Luo Ping at Silvestre ang tungkol sa planong ito, ang dalawang vice-sect leaders ng Alvin Peak, nabigla sila kaya hindi sila makapagsalita ng mahabang panahon. Ang planong ito sa kalaunan ay nagsimulang isakatuparan sa lalong madaling panahon. Si Nympha, Little White, Little Black, at Little Gold ay naghiwalay na daan at umalis sa Cloud Continent, bawat isa ay patungo sa iba't ibang direksyon. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang sunod-sunod na nakakagulat na balita. Isa-isang, maraming first-rate na puwersa ang nagsimulang mag-anunsyo na sila ay magiging kaakibat na puwersa ng Alvin Sect. Maliban sa kailangang ibigay ang napakaraming origin stone sa Alvin Sect bawat taon, bawat isa sa kanila ay ibibigay din sa kanila ang kanilang pinakatanyag na disipulo. Ang mga natatanging disipulong ito mula sa bawat puwersa ay sumunod sa Alvin Sect at naging miyembro ng sekta. Ang Alvin Sect na orihinal na walang laman ay naging abala kaagad sa aktibidad. Yung apat na maliliit na ninuno. Sila talaga. Nang magsama sina Silvestre at Luo Ping, ang dalawang vice-sect leader ng Alvin Sect, walang ibang ekspresyon ang kanilang mga mukha maliban sa pagkagulat. Paano nakilala ni Alvin ang maliliit na freak na ito? Matapos malaman ni Chen Xiaoshuai ang tungkol sa kanila, hindi niya maiwasang magpakawala rin ng isang mapait na ngiti. Young Master, ang Alvin Sect ay hindi na katulad ng dati. Sa tingin ko, pagkatapos nito, si Miss Nympha, Little Black, Little White, at Little Gold ay magagawang pag-isahin ang lahat ng first-rate na puwersa sa timog ng Innerland. Sa tuktok ng Alvin Peak, tumayo si Jack na bumubulong sa sarili, ngayon, hihintayin na lang namin na bumalik kayo ni Miss Irish. Tama iyan, guro. Mangyaring bumalik sa lalong madaling panahon. Nakatayo sa tabi ni Jack, hinihintay din ng Gold Tog ang kanyang master, ang sect leader ng Alvin Peak, na bumalik. Hi, Gold Tog boy. Biglang may umalangaw-ngaw na boses mula sa malayo. Nang bumalik sa katinoan ang Gold Tog at Jack, may nakatayo na sa harapan nila. Ito ay isang maliit na batang babae na nakasuot ng ginto. Munting ginto. Nang makita ang bagong dating, nagliwanag kaagad ang mga mata ni Jack. Tungkol naman sa Gold Tog, nanginginig siya ng walang dahilan at nagtanong ng may mahabang mukha, "Young miss, may dahilan ba kung bakit mo ako hinahanap?" Natatakot siya sa maliit na batang babae na ito sa ginto mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Siyempre, ito ay para sa isang magandang dahilan. Siya ay walang iba kundi si Little Gold, ang jade-eyed heavenly mouse na nakasunod kay Alvin sa huling pagkakataon. Mabuting dahilan. Tumingin sa kanya ang Gold Tog, puno ng pagdududa. Sampal. Gayunpaman, bago niya napagtanto kung ano ang nangyayari, binigyan na siya ni Little Gold ng isang magandang sampal sa kanyang noo. Halika, Gold Tog boy, hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Hindi syempre. Agad na napatras ang Gold Tog sa takot bago mahinang sumagot.
Sa harap ng Little Gold, sa kabila ng pagiging isang Hell Golden Hound, naging masunurin siya bilang isang pusa sa bahay. Kunin mo ito. Sa pag-angat ng kanyang kamay, iniabot ni Little Gold ang isang nagniningning na bagay na parang tableta na napakatalino sa Gold Dog. Iyong Miss, this is. Natigilan noong una ang Gold Dog. Gayunpaman, pagkatapos niyang maingat na pag-aralan ang bagay na ipinasa sa kanya ng Little Gold, hindi naiwasang pumikit kaagad ang kanyang mga mata. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan sa hindi malamang dahilan. B-Beast Core. Nakanganga siya sa Little Gold, nanginginig. Iyong Miss, ito ang B-Beast Core ng Demon Emperor. 1258. Kadalasan, ang isang beast core ay mabubuo lamang sa katawan ng isang makapangyarihang mabangis na hayop o isang demon beast. Gayunpaman, kadalasan, isang mabangis na hayop lamang o ang demon beast na nakatayo sa tuktok ng Cloud Continent, na kilala rin bilang Demon Emperor, ang maaaring mag-iwan ng beast core sa kanyang kamatayan. Alam ng lahat na kapag ang isang mabangis na hayop ay pumasok sa Void Prying Stage, ito ay sasailalim sa pagbabago upang maging isang demon beast. Sa sandaling mag-transform ang mabangis na hayop sa isang demon beast, ang beast core sa kanyang katawan ay bubuo ng isang mahigpit na ugnayan sa enerhiya ng katawan nito na maaari ding tawagin bilang isang symbiotic na relasyon. Kung ang isa ay hindi gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Martial Emperor Stage, ang symbiotic na relasyon na ito ay hindi matatanggal. Para sa kadahilanang ito, kahit na isang ordinaryong demon beast ang napatay, hindi ito mag-iiwan ng beast core dahil sa mismong segundong iyon, ang beast core ay madudurog kasabay ng pagwawaldas ng enerhiya nito. Tanging isang malakas na demon beast na nakagawa ng tagumpay sa Martial Emperor ang makapaghihiwalay sa beast core at sa enerhiya ng katawan nito. Sa oras na iyon, kung ito ay papatayin, ang beast core ay magiging regalo na rin sa iba. Kung ang isang Demon Emperor's Beast Core ay natupok ng isang Demon Monarch, ito ay magbibigay daan sa kanya na itaas ang kanyang cultivation base sa mabilis na bilis. Hanggat ang Demon Monarch, na ang cultivation base ay orihinal na mataas, ay naiintindihan ang Emperor Stage Profundity, hindi magiging mahirap para sa kanya na gumawa ng breakthrough sa Demon Emperor Stage sa tulong ng Demon Emperor's Beast Core. Siyempre, isang Demon Monarch lang ang direktang makakakonsumo ng Beast Core ng Demon Emperors. Kung gusto ng isang tao na Martial Monarch na ubusin ito, maaari lamang niyang hilingin sa isang Grade 1 Alchemist na gumugol ng ilang oras upang gawin itong isang tableta kasama ang ilang iba pang mga sangkap. Siyempre, napakababa ng tagumpay sa pagbuo ng naturang tableta kahit na ito ay nilikha ng isang napakahusay na Grade 1 Alchemist. Para sa kadahilanang ito, ang tulong na inaalok ng isang Demon Emperor's Beast Core sa isang taong Martial Monarch ay hindi kasing ganda ng kung ano ang matatanggap ng isang Demon Monarch. Tama. Isa itong Demon Emperor's Beast Core. Sa harap ng nasa sabik na Gold Dog, tumango si Little Gold. Kasabay nito, ipinasa niya ang Beast Core ng Demon Emperor sa Gold Dog. Nang makuha ng Gold Dog ang Beast Core sa kanyang mga kamay, ang magkabilang kamay niya ay nanginginig ng mas marahas. Ang Beast Core ng Demon Emperor. Sa gilid, si Jack ay namangha. Little Gold, nakapatay ka ng Demon Emperor. Oo, tumango si Little Gold at casual na sumagot, napatay ko ang isang walang utak na lalaki. Hindi ba't ang iyong target ay ang first rate na puwersa ng timog ng Innerland? Bakit sa halip ay isang Demon Emperor ang inatake mo? Natarante si Jack. Bueno, ang target ko ay talagang isang first-rate na puwersa. Ngunit ang Demon Emperor na iyon ay tila may utang na loob sa puwersang iyon mula noong maraming taon na ang nakalilipas. Dahil dito, mabilis itong tumakbo palabas, na gustong protektahan ang puwersang iyon. Naglakas loob siyang aktwal na umatake sa akin ngunit sa huli, pinatay ko na lang siya, sagot ni Little Gold na parang binibigkas niya ang isang hindi mahalagang paraan. Hindi ako makapaniwala na ang isang first-rate na puwersa ay talagang mayroong Demon Emperor na nagpoprotekta sa kanila. Napaisip si Jack. Well, isa lang itong first-level Demon Emperor, walang pakialam na sagot ni Little Gold. Bagamat hindi niya ito nilinaw, maririnig pa rin ng isa ang pang-aalipusta sa kanyang tono.
Isang first level Demon Emperor lang. Nang marinig ang mga salita ng Little Gold, si Jack at ang Gold Thug, na kababalik lang sa katinoan, ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Pareho silang nakaugat sa lupa na tulala. Para sa kanila, kahit isang first level Demon Emperor ay sapat na para durugan sila sa isang daliri lang. Young Miss, babalik muna ako at maglilinang. Matapos matanggap ang Beast Core ng Demon Emperor, nangangati ang Gold Thug na bumalik upang magsaka. Naniniwala siya na hindi siya magtatagal para matagumpay na makagawa ng tagumpay sa 9th level Demon Emperor stage sa tulong ng Core Beast ng Demon Emperor na ito. Kapag naintindihan na niya ang Emperor Stage Profundity, makakagawa na siya ng breakthrough sa Demon Emperor stage sa isang iglap at maging Demon Emperor. Sige, mag-cultivate ka sa lalong madaling panahon. Pagkatapos mong magtagumpay sa Demon Emperor stage, dadalhin kita sa ibang bansa para sa ilang mga biyahe. Maraming Demon Emperor sa ibang bansa at kapag nakarating na tayo doon, makakakuha ka ng mas maraming Demon Emperor's Beast Cores. Tumango si Little Gold. Nang marating na niya ang dulo ng kanyang pangungusap, kumikinang ang kanyang mga mata. Oo. Nang marinig ito, kumukulo na rin sa excitement ang dugo ng Gold Thug. Dali-dali siyang umalis at mabilis na nagtungo sa pagtatanim. Pagkaalis ng Gold Thug, pinag-aralan ni Jack ang Little Gold pataas at pababa at nagtanong, "Munting ginto, maaari mo na ring patayin ang isang first level Demon Emperor ngayon. Anong antas ba talaga ang iyong cultivation base ngayon?" Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na ang mukhang maliit na gintong daga noong nakaraan ay dumating na ngayon upang makamit ang gayong tagumpay. Nagdulot siya ng hindi maipaliwanag na pagkamangha mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Young Master, mangyaring bumalik ng mabilis hanggat maaari. Bumalik at tingnan ang tatlong maliliit na lalaki at pati na rin si Miss Nympha, bulong ni Jack sa kanyang puso. Sa harap ng tanong ni Jack, si Little Gold ay ngumiti lamang ng misteryosong hindi sumagot. Whoosh! Sa susunod na sandali, ang Little Gold ay nawala sa ere sa harap ni Jack. Ito ay maliwanag na siya ay umalis na. Nang makita ito, ngumiti lang si Jack habang umiiling. Sa paglipat mula sa Nympha, Little Black, Little White, at Little Gold, ang mga first-rate na puwersa sa timog ng Inner Land ay isa-isang nasupil. Ang bawat isa sa kanila ay naging kaakibat na puwersa ng Alvin Sect. Kaagad, ang katanyagan ng Alvin Sect ay naging napaka-impluwensya sa katimugang bahagi ng Inner Land sa Cloud Continent tulad ng araw sa kalagitnaan ng kalangitan. Para sa iba pang mga first-rate na puwersa na hindi pa bumagsak, ang bawat isa sa kanila ay nababalot ng takot dahil alam nila na hindi magtatagal sa hinaharap, ang Alvin Sect ay gagawa ng hakbang sa kanila. Ang Alvin Sect ay baliw. Balak ba nitong pag-isahin ang buong katimugang bahagi ng Inner Land? Sa bawat bahagi ng katimugang lugar ng Inner Land, ang mga tao mula sa lahat ng dako ng lugar ay nag-isip. Sa katunayan, ang baliw na Alvin Sect ay nilayo na gawin iyon noon pa man. Gayunpaman, kung paanong ang mga first-rate na puwersa sa timog ng Inner Land ay natakot dahil sa kanilang talino, si Nympha at ang tatlo pa ay sabay-sabay na bumalik sa Alvin Sect na parang naplano na nila ito. Sa katunayan, naplano na nila ito noon pa man. Sa susunod na yugto, lahat kayo ay hindi dapat maging pabaya. Dapat kayong magpatrolya kahit saan sa Alvin Peak ng higit pa. Kinakalkula ang oras ngayon, sa tingin ko ay pupunta sila rito sa lalong madaling panahon, sabi ni Nympha sa Little Black, Little White, at Little Gold. Sa kanyang mga salita, parang nag-aalala siya na may darating na aatake sa Alvin Sect. Oo, Sister Nympha. Si Little Black at ang dalawa pa ay tumango ng masunurin. Kung ikukumpara sa pagiging desidido nilang pumatay sa labas, parang nag-transform sila sa ibang tao. Tahimik na lumipas ang oras. Mabilis na lumipas ang 7 araw sa isang kisap mata. Whoosh! Umikot ang hangin sa labas ng Alvin Peak nang lumitaw ang isang figure mula sa manipis na hangin. Ito ay isang payak na matandang lalaki na kulay abo. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay puno ng nagniningning na sigla at ang kanyang mukha ay napakakalma na parang hindi man lang siya titigan kahit na gumuho ang isang bundok sa kanyang harapan.
Biglang nabaling ang kanyang tingin ng matalim habang tinitigan niya ang mapanganib na matarik na taluktok sa hindi kalayuan bago siya bumulong, Alvin Sect. Sa sumunod na segundo, nawala na naman siya at sa oras na nagpakita siya, nasa kabilang side na siya ng Alvin Peak. Hawakan mo dyan. Gayunpaman, bago siya pumasok sa Alvin Peak, hinarang na siya ng kung sino. Ang tinig na sumigaw ng malakas sa kanya ay boses ng isang batang babae, na nagpasindik sa kanya ng ilang sandali. Sa oras na siya ay bumalik sa kanyang katinoan, napansin niya na ang taong hamarang sa kanyang landas ay isang hindi mahahalata na maliit na batang babae sa ginto. Emperador ng demonyo. Gayunpaman, hindi siya minamaliit nito bagamat tila isang batang babae lamang ang nasa harapan niya. Sa halip, naging seryoso kaagad ang mukha niya. Sa harap ng kanyang tono ng pagtatanong, hindi man lang nagbigay ng pakialam si Little Gold. Sa halip, nagtanong siya ng walang pag-aalinlangan, ikaw ba ang matandang lalaki mula sa Han Clan? Ikaw ba ang pumatay kay Jerome? Malamig na kinangang sumilay sa kanyang mga mata habang nagtatanong siya sa malalim na boses. Jerome. Nagulat muna si Little Gold bago bumalik sa katinoan. Mukhang ikaw na talaga ang matandang lalaki mula sa Han Clan. Nandito ka ba para ipaghiganti ang walang utak? Nang marating na niya ang dulo ng kanyang pangungusap, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa lamig. Kahit sino ka pa, kung papatayin mo ang isang miyembro ng aking Han Clan, kailangan mong bayaran ang halaga. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi, ang kanyang mga salita ay puno ng tono na walang pag-aalinlangan. Bago bumalik ang Little Gold sa kanyang katinoan, isang walang malasakit na boses ang umalingaw-ngaw mula sa malayo, talaga. Sa oras na ang boses ay pumasok sa mga tainga ng matanda at Little Gold, isang figure ay lumitaw na sa isang napapanahong paraan. Ito ay isang dalagita na nakadilaw na mukhang mga 15 o 16 na taong gulang. Maganda ang mukha na medyo parang bata. Sa isang sulyap lang, madaling malalaman na ang babaeng ito ay magiging isang kagandahang kaakit-akit na magpapabagsak sa mga bansa. Nagkaroon siya ng isang pares ng malikot na mata. Madaling makita ng isa na siya ay isang mapaglarong tao. Gayunpaman, sa ngayon, ang kanyang ekspresyon ay bahagyang madilim na tila ang langit ay napuno ng mga ulap at malapit ng umulan. Mas mabuting umalis na ang walang kamag-anak na tao. Huwag mo akong sisihin kung masunog ang mga pintuan ng lungsod. Sa pagtingin sa malabote na babae, nagbabala ang matandang naka-gray sa mahinahong tono. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagbabanta. Taong walang kaugnayan. Matapos siyang pag-aralan ng malabote, sa wakas ay mahinahon siyang sumagot, paano kung ako ang pumatay sa taong sinabi mo? Sa isang iglap nagbago ang ekspresyon niya. Bumungad sa kanyang mukha ang nakamamatay na hangarin na para bang may lalamunan siya. Sister Nympha, ipaubaya sa akin ang matandang ito, tumingin si Little Gold sa dalagitang nakasuot ng dilaw at sinabing may pananabik. Ang dalagitang nakasuot ng dilaw ay walang iba kundi si Nympha. Gaya ng sinabi ni Nympha, si Jerome, ang powerhouse ng Han Clan, ay talagang namatay sa kanyang mga kamay noong panahong iyon. Ibibigay ko siya sa iyo kung gusto mo siya, sagot ni Nympha na parang hindi siya nag-aalala na hindi siya ang lumalaban sa matandang lalaki na kulay abo mag-isa. Salamat, Sister Nympha. Nang matanggap ang pag-aproba ni Nympha, nagliwanag kaagad ang mga mata ni Little Gold. Pagkatapos, nakatitig sa matandang lalaki na nakatitig kay Nympha, malamig siyang umungol, hoy, matandang lalaki. Ako ang iyong kalaban. Sa sandaling ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig, siya ay kumilos. Na parang nag-transform siya sa isang gintong kidlat, sumabog siya patungo sa matandang lalaki na bumalik sa realidad at nagsimulang makulong sa isang labanan sa Little Gold. Pareho silang pantay-pantay sa una sa labanan. Gayunpaman, habang patuloy na lumilipas ang panahon, hindi nagtagal ay nahulog ang Little Gold sa isang hindi magandang posisyon at tila napakalungkot. Sa kabilang banda, sinamantala ng matanda na nakasuot ng kulay abo ang pagkakataong ito para ituloy at ihagis ang kanyang pag-atake sa kanya, na nagbabalak na patayin si Little Gold, ang batang babae na mukhang wala pang 10 taong gulang. Tulungan mo ako, Sister Nympha. Kaagad, humingi ng tulong si Little Gold kay Nympha. Hindi ito ang panahon para maging mapaglaro ngayon.
Kung talagang napatay siya sa segundong iyon, ibig sabihin ay matatapos na ang lahat para sa kanya ngayon. Halos sa pangalawang salita ng Little Gold na lumabas sa kanyang bibig, humirit si Nympha sa mahinang boses at itinaas ang kanyang kamay. Walang ibang galaw ang makikita mula sa kanya. Bang! Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw. Ang matandang lalaki na humahabol sa Little Gold ay biglang pinalipad ng isang putok. Habang lumilipad siya, nag-iwan siya ng bakas ng namumukadkad na mga bulaklak na duguan. Dugo ang lumabas sa bibig niya. Ang Air Shadowless Palm. Paano mo nalaman ang clan suppressing martial skill ng aking Han clan? Hindi nagtagal, namulat ang takot sa matandang lalaki na sa wakas ay nahirapang huminto matapos mapalipad. 1259. Ang Shadowless Air Palm ay ang clan suppressing martial skill mula sa Ancient Han clan sa Cloud Continent. Ang hanay ng mga martial skills na ito ay nang ibabaw sa lahat ng Heaven Rank Advanced Martial Skills. Hindi lahat ng tao sa Han clan ay maaaring linangin ito. Bilang isa sa pinakamalakas na tao sa Han clan, ang matandang naka-gray ay siguradong sigurado tungkol dito. Isa rin siya sa iilang tao sa Han clan na nagil-inang ng Shadowless Air Palm. Hindi lang niya alam na ang Shadowless Air Palm ay isang makapangyarihang martial skill na namuno sa lahat ng iba pang Heaven Rank Advanced Martial Skills, ngunit alam din niya na ang set ng martial skills na ito ay maaaring ituring na isang Saint Grade Martial Tactic. Ang Saint Grade Martial Tactic ay isang kasabihan na ipinasa sa Han clan matagal na ang nakalipas. Sinasabing nagmula ito sa malayong lupain at tumutukoy sa martial skills na nanag sa Heaven Rank Advanced Martial Skills. Ang matandang lalaki, na lubhang mapatla, ay napuno ng pagkamangha at kawalang paniwala habang direktang nakatingin kay Nympha. Walang anino na air palm. Nang marinig ang mga salita ng matanda, natigilan muna si Nympha bago siya binigyan ng nakakainis na ngiti. Sigurado ka ba na ang likas ko ay ang Shadowless Air Palm? Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, nang hindi hinintay na tumugon ang matanda, muling kumilos si Nympha. Isang malamig na aura ang kumalat sa hangin at sumambulat sa isang napakalamig na sipon habang ang nakakatusok na yelo ay nagniningning sa kabuuan. Kasabay nito, dumaan din sa kanila ang ihip ng malamig na hangin. Boom! 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 Sunod-sunod na malalakas na putok ang umalangaw-ngaw. Ang liwanag na kalasag ay tumaas mula sa paligid ng katawan ng matanda at gumuho tulad ng mga tuyong dahon. Sa isang pintig lang ng puso, natangay na siya ng unos ng nagyayelong aura na nagmumula sa lahat ng direksyon, na naging isang ice sculpture. Malabong makita ng isang tao na may bahid ng malinaw na mga bakas ng palad sa paligid ng katawan ng matanda sa ice sculpture na parang sinampal siya ng maraming beses. Sa ngayon, iniisip mo pa ba na ito ang Shadowless Air Palm? Walang pakialam na tanong ni Nympha. Kasabay nito, unti-unti niyang itinaas ang isang kamay. Ang ice sculpture sa paligid ng katawan ng matanda ay nagsimulang matuno sa kawalan na parang ni minsan ay hindi ito nagpakita. Spurt. Barf. Sa sandaling mawala ang ice sculpture sa kanyang katawan, kinilig ang matanda bago niya ibuka ang kanyang bibig at bumulwak ang dugo mula rito. Suray-suray na para bang malapit na siyang madapa, noontog siya sa pintuan ng kamatayan. Hanggang sa kumuha siya ng tableta at nilunok iyon ay nagsimula na namang gumapang ang kulay sa kanyang mukha. Kung narito si Alvin, tiyak na masasabi niya na itong healing medicinal pill na kinain lang ng matandang naka-gray ay walang iba kundi ang quasi-royal grade resurrection pill na pamilyar sa kanya. Hindi ito ang Shadowless Air Palm. Habang umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang mga salita ni Nympha, ang matandang nakaabo ay hindi maiwasang manginig habang nakatingin sa kanya na may nakakatakot na ekspresyon. Ang kanyang puso ay ganap na natupok sa pagkabigla. Kahit na ito ay parang Shadowless Air Palm, ito ay isang martial skill na mas malakas kaysa sa Shadowless Air Palm. Ito ay isang Saint Grade Martial Tactic. Isang nakakatakot na Saint Grade Martial Tactic. Isang Saint Grade Martial Tactic na mas malakas pa kaysa sa Shadowless Air Palm. Sino siya? Sa pagkakaalam ko, tanging ang dalawang dakilang sinaunang planet ng Martial, kasama ang aming mga class na Saint Hanti, ang may kasamang mga grade ng Saint Hanti. Tactic.
Pero alam niya talaga ang isang Saint Grade martial tactic, hindi lang iyon, ito ay isang Saint Grade martial tactic na mas makapangyarihan kaysa sa Shadowless Air Palm ng ating Han Clan. Di huwag mong sabihin galing talaga siya sa lugar na iyon. Habang tumatakbo ang mga iniisip sa isip ng matanda, tila may naalala siya. Tila nakatingin siya sa isang multo habang nakatitig sa dalaga. Bilang isa sa dalawang dakilang sinaunang angkan sa Cloud Continent na may legacy na 10,000 taon, alam ng Han Clan ang maraming bagay na hindi alam ng ibang ordinaryong Cloud Continent powerhouses. May iba pang mga kontinente maliban sa Cloud Continent. Bukod doon, mayroong isang lihim na journal na ipinasa sa bawat henerasyon ng Han Clan. Nagtataglay ito ng mga tala sa journal na isang alagad lamang mula sa angkan ng Han Clan ang kwalipikadong magbasa. Ayon sa journal, ang unang clan leader ng Han Clan na siya ring ninuno na nagtatag ng Han Clan ay hindi talaga nagmula sa Cloud Continent. Sa halip, nagmula siya sa ibang kontinente. Ayon sa ninuno ng Han Clan, kung saan siya nagmula, kahit isang martial emperor ay nakatayo lamang sa tuktok ng mortal stage. Maraming tao ang lumampas sa mortal stage sa kontinenteng iyon, na tinawag na daw Martial Saint Land. Narinig ko mula kay Numi kanina na may isang clan dito sa Cloud Continent na maaaring ituring na bahagi ng branch ng aming clan. Kilala rin ito bilang Han Clan. Kahit papaano, si Nympha ay nagsimulang magsalita ng walang pag-aalinlangan at walang nakakaalam kung kinakausap niya ang matandang lalaki na kulay abo o sa sarili niya. Ang katotohanan na ang Shadowless Air Palm ay ipinasa ay nangangahulugan na ang taong ito na nagtatag ng Han Clan ay dapat na isang collateral na disipulo ng ating angkan gaano man siya kawalang silbi. Boom! Ang mga salitang tila ibinubulong ni Nympha sa kanyang sarili ay pumasok sa tainga ng matanda, na tumama sa kanya na parang kulog. Nanginginig siya habang nagtatanong, Miss. Di sinabi mo lang ba na ang ninuno ng Han Clan natin ay talagang collateral disciple ng clan mo? Bilang isang lineal na disipulo ng Han Clan at ang dating pinuno ng clan, ang kanyang kaalaman tungkol sa Han Clan ay nalampasan ng sinuman sa clan. Ayon sa record na nakasulat sa journal na iniwan ng ninuno, noong nasa di daw Martial Saint Land pa siya o ano paman, isa talaga siyang collateral na disipulo ng isang malaking clan. Bagamat hindi inilarawan ng ninuno ang clan ng detalyado, binanggit niya na ang malaking clan ay may malaking bigat sa daw Martial Saint Land. Sa sandaling naisip niya ang tungkol dito, nagsimulang manginig ang kanyang katawan sa takot nang tumingin muli siya kay Nympha. Matapos sumailalim sa Saint Grade martial tactic na ginawa ng teenager na babaeng ito, mahina siyang naghinala na ang taong ito ay maaaring nagmula sa misteryosong daw Martial Saint Land. Ang Saint Grade martial tactic na kanyang ginawa ay mas makapangyarihan kaysa sa Saint Grade martial tactic na taglay ng kanilang Han Clan at ng iba pang sinaunang clan. Ang Saint Grade martial tactic na taglay ng parehong angkan ay nagmula sa mahiwagang daw Martial Saint Land. Iyon ang dahilan kung bakit siya magkakaroon ng ganoong conclusion. Matapos marinig ang kanyang pag-ungol sa kanyang sarili at ang mensaheng nakatala sa journal na iniwan ng kanilang ninuno ng Han Clan, ipinagpalagay niya na maaaring nagmula ito sa malaking clan tulad ng kanyang ninuno. Hindi lang iyon, ang Saint Grade martial tactic na kanyang ginawa ay may pagkakahawig sa Shadowless Air Palm bagamat ito ay mas mukhang isang upgraded na bersyon. Pinagsama-sama ang lahat ng mga puntong ito, wala siyang pagpipilian kundi ang maghinala sa pagkakakilanlan ni Nympha. Pakiramdam niya ay maaaring kamag-anak talaga siya ng kanilang Han Clan ancestor at maging sa kanilang Han Clan. Ano? Sa tingin mo ba magiging napakawalan Jeko na magkaroon ng koneksyon sa iyong Han Clan? Nang marinig ang tanong ng matanda, napamura si Nympha, kung tama ang pagkakaalala ko, dahil sa lakas mo, kahit na hindi ka ang pinakamakapangyarihang tao sa iyong angkan, dapat ay nasa top 3 ka man lang. Sa tingin mo ba hindi man lang maihahambing ang lakas ko sa pinakamalakas na powerhouse sa iyong Han Clan? Tumulo ng sarcasm ang pangungusap niya. Hindi. Hindi ko sinasadya. Miss, hindi ko talaga sinasadya. Natarante agad ang matanda. Gaya ng sinabi niya, kahit na ang kanyang lakas ay hindi ang pinakamakapangyarihan sa Han Clan, kabilang pa rin siya sa nangungunang tatlo. Gayunpaman, kahit na harapin niya ang pinakamalakas na tao sa Han Clan, hindi siya magiging ganoon kaina hanggang sa puntong hindi na niya ito ma-take.
Sister Nympha, bakit mo siya masyadong kinakausap? Kung ako sa'yo, pinatay ko na siya ng diretso, tumayo si Little Gold sa gilid at walang pakialam na tumikim. Sabay tingin niya sa matanda. Hay! Hindi mo ba gustong ipaghiganti si Jerome? Nandito ngayon ang Sister Nympha ko. Sige na. Magmadali ka. Nang marinig ang mga salita ng munting ginto, muling pumuti ang mga pisngi ng matanda na kababalik lang sa dati nitong pamumutla. Dali-dali siyang sumagot, it's a misunderstanding. It's a misunderstanding. The reason I came here is just to learn how Jerome died. Since you pumatay sa kanya, Miss, I'm sure that's because he was the one who looted his own grave. He deserved to die. Nakatingin kay Nympha, sinabi niya na may nakakatakot na ekspresyon. Higit pa riyan, kaming mga Han Clan ay masasabing malapit din sa iyo, Miss. Patawarin mo sana ako sa pagkakataong ito alang-alang sa aming ninuno ng Han Clan. Nagmamakaawa siya. Ang pangalan mo ba ay Han? Malamig na tanong ni Nympha. Oo. Oo. Tinatawag akong Hantong. Nagmamadaling sumagot ang matanda, hindi man lang naglakas loob na magpakalma. Well, sige. Kaya ko yan. Pero kailangan mong bumawi sa mga pagkakamali mo, sagot niya. Miss Nympha. Nang marinig ang mga salita ni Nympha, napakunot ang noo ni Little Gold ng walang dahilan. Nangangati siyang lipulin ang matandang ito na muntik nang pumatay sa kanya kanina. Munting ginto, may pakinabang pa para mapanatili siyang buhay, paniniguro ni Nympha. Tumango si Little Gold. Sa kabila ng bahagyang hindi nasisiyahan, hindi siya nang ahas na suwayin si Nympha. Miss, please tell me. Please tell me how, Miss. Mapagpakumbaba na nakiusap si Hantong na parabang natatakot siya na pagsisihan niya ang kanyang desisyon. I activate ang puwersa ng iyong clan at tulungan akong maghanap ng isang tao, sagot ni Nympha. Sa Lazarus Peak, isa pang dalawang stand-alone na bahay na gawa sa kahoy ang itinayo sa maliit na plataporma sa tabi ng tirahan ni Martial Emperor Lazarus. Ito ay maliwanag na sila ay bagong itinayo kamakailan lamang. Ang mga nakatira sa dalawang bahay na gawa sa kahoy ay walang iba kundi ang dalawang magkapatid na sina Chad at Renz. Mula noong huling beses silang dumating upang makipagkita kay Martial Emperor Lazarus, nagsimula na silang manatili dito. Ayon kay Martial Emperor Lazarus, dahil pareho silang kaibigan ni Alvin, kaibigan niya rin sila noon. Para sa kadahilanang ito, nakita niyang awkward na panatilihin sila bilang kanyang mga disipulo o tagasunod ngunit pinahintulutan niya silang manatili sa Lazarus Peak bilang mga bisita. Bagamat sila ang mga bisita, pinahintulutan silang tamasahin ang lahat ng mga benepisyo ng direktang disipulo ng isang Martial Emperor. Nagulat at natuwa ang dalawang Niger twins. Nabigla sa kung gaano kataas ang pag-iisip ni Martial Emperor Lazarus kay Alvin at kagalakan sa pagiging makastay sa Lazarus Peak para tamasahin ang lahat ng benepisyo ng direktang disipulo ng isang Martial Emperor. Ayon sa Martial Emperor Lazarus, maaari silang manatili sa Lazarus Peak hanggat gusto nila. Kung ayaw na nilang manatili, maaari silang umalis anumang oras na gusto nila. Kahit na umalis na sila, maaari silang bumalik anumang oras na gusto nila. Ang iba pang kahoy na bahay na itinayo sa stone platform sa hindi kalayuan ay ang tirahan ni Alvin. Gayunpaman, kahit kailan ay dumating ang Niger twins dito, hindi pa nila nakita si Alvin na lumabas sa kanyang tirahan. Para sa kadahilanang ito, hindi nila kailanman nagawang makipagkita sa kanya sa buong panahon. Patuloy na lumipas ang mga araw. Ngayon, umalis si Heres, Martial Emperor Lazarus, sa kanyang sariling tirahan at pumunta sa harapan ng tirahan ni Alvin. Brother Alvin, tawag ni Heres bilang pagbati. Sa susunod na pagkakataon, ang pinto sa kahoy na bahay na pinagbuksan ni Alvin bago siya lumipad palabas doon. Nakatayo sa harap ni Heres, nagtanong siya, oo. Mayroon bang balita ngayon? Agad na lumiwanag ang mga mata ni Alvin. 1260. Sa opinyon ni Alvin, ang katotohanan na nagkusa si Heres na hanapin siya sa kanyang tirahan ay malamang na nangangahulugan na nagawa niyang malaman ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na sobra niyang tinantya si Heres. Hindi pa.
Alam ni Harris kung ano ang itinatanong niya. Kaya naman agad siyang umiling. Brother Alvin, sigurado akong alam mo rin ito tulad ko. Ang inner land lang ng Cloud Continent ay sumasakop na sa malawak na lupain. Kailangan ko ng mas maraming oras para tuklasin ang iyong pinanggalingan. Tumango si Alvin sa bahagyang pagkabigo bago muling nagtanong, kung gayon, may hinahanap ka ba sa akin? Oo, tumango si Harris bago siya sumagot, nandito ako para ipaalam sa iyo, kapatid na Alvin. Gagawa tayo sa loob ng 10 araw. Gumagawa ng ating paglipat. Natigilan si Alvin sa una bago niya napagtanto kung ano ang sinasabi niya. Mabilis, nagtanong siya, the Hidden Fog Island. Oo. Sige, sagot ni Alvin. Pagkatapos, nang makitang hindi na tumuloy si Harris, nagpatuloy siyang bumalik sa kanyang sariling silid at ipinagpatuloy ang kanyang paglilinang, nagtatrabaho sa 2 profundities. Ang kanyang lakas ay umuunlad sa napakabilis na bilis. Ang 10 araw ay hindi isang mahabang panahon para sa isang ordinaryong tao, lalo na si Alvin na naglilinang buong gabi at buong araw. Sa isang kisap mata, 10 araw na ang lumipas. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.